Lumipat naman muna sandali ang ating storya sa isang lugar at makikita natin sa harap nito ang mga puting lampin. Hindi makapaniwala ang lalaki doon sa sinabi ng kanyang kasama na napigilan daw ng isang lalaki ang kanyang arrow gamit lamang ang kanyang kamay. Sinubukan daw talaga niya itong tamaan dahil mukhang pupunta sila sa manor para kunin ang treasure nito pero hindi nga niya ito nagawa dahil sa nangyari. Bamulong naman sa kanyang sarili ang kanilang boss dahil inisip nito kung ano kaya ang pwede nilang gawin tungkol doon. Pagkatapos noon ay sinigaw nito sa lahat ng kanyang kasama na mukhang meron na amang magtatangka sa treasure ng Hang's Manor. Balak pa naman daw nilang pumasok ulit doon kaya hindi daw nila hahayaang makuha lamang ito ng ibang tao. Kaya, tinawag nito ang lahat ng kanyang kasama at sinabi na kunin na nila ang kanilang mga gamit dahil pupunta na daw sila sa manor ngayon din. Napatigil naman bigla ang lahat dahil meron silang narinig na sobrang lakas na tunog galing sa labas. Nung nahimasmasan na ang kanilang leader ay sinabi nito sa kanyang mga kasama na ang sa tingin nito ay isa lamang yung mountain bird kaya hindi nila kailangang mag-alala. Nagsalita naman agad ang isa sa kanila at sinabi na kahit malakas ang lalaking dumating doon ay hindi rin naman ito uubra sa multo ng manor. Sila nga daw na isang buong grupo ay hindi ito kinaya kaya ano naman daw ang magagawa doon ng dalawang tao. Mas maganda daw siguro na hayaan na lang nila ang mga ito dahil sigurado daw siya na lalabas din sila dahil sa takot at kakailanganin ng diapers. Hindi naman muna nagsalita ang kanilang boss dahil inisip nito na may punto naman ang sinasabi sa kanya ng lalaki. Sinabi na rin ng iba doon na pagandahin na lang muna nila lalo ang kanilang plano para pag pumasok sila ulit doon ay alam na nila ang kanilang gagawin. Pumayag naman na ang kanilang boss sa kanilang sinabi dahil hindi pa rin naman daw talaga sila handa. Dinagdag din nito na dahil sa malakas na tunog ng mountain bird kanina ay nahihito sa salawal kaya kailangan na naman daw niyang magpalit ng suot. Ang mga puting lampin pala doon ay ang kanilang mga diaper na hinanda nila sa tuwing papasok sila ng manor. Bumalik naman na sa ating bida at kay Yeri ang ating storya at makikita natin na nasa harap na sila ng Hang's Manor. Bago pumasok ay tinignan muna itong mabuti ng babae at sinabi na ito na pala ang sinasabi nilang sikat na haunted house. Pagkatapos noon ay bigla na lang siyang naglakad papasok at sinabi na kung wala pa namang sinasaktan ang multo doon ay magiging okay lang sila. Delikado lang daw kasi ang isang multo pag nakagawa na ito ng masama o nakapatay na ng isang tao. Tahimik lang nakikinig at sumusunod kay Yeri ang ating bida pero napa-atras ito bigla dahil muntik na siyang tamaan ng isang malaking kahoy na bumagsak. Hindi naman makapaniwala doon si Gang kaya tinanong nito sa kanyang kasama kung bakit muntik na agad siyang patayin doon. Hindi naman ito narinig ni Yeri dahil nagpapaliwanag pa rin ito habang naglalakad papasok ng manor. Kaya, mabilis na lang itong sinundan ng ating bida para masigurado nito na ligtas lang siya. Bigla namang nasira ang isang parte ng gusali sa kanyang gilid kaya muntik na naman itong mahulugan. Pero, nakikita naman agad ito ni Gang kaya hindi ito sapat para mamatay siya. Narinig ng ating bida na palayo na ng palayo ang tunog ng kanyang kasama kaya hinanap agad nito kung saan nanggagaling ang boses nito. Dahil nawala na ito sa kanyang paningin ay sinigaw na nito ang kanyang pangalan at tumakbo kung saan-saan. Patuloy lang ito sa paghahanap pero makikita natin na hindi pa rin tumitigil ang kanyang kamalasan. Nagpahinga na muna ito sa isang lugar habang pinupunasan ang kanyang pawis at sinasabi na parang lumalala ang sitwasyon niya doon. Kaya, bigla na lang itong napangiti ng kakaiba at sinabi sa kanyang sarili na medyo naiinis na daw siya sa mga nangyayari. Sa loob naman ng manor, makikita natin na merong pinapakitang butas sa gitna ng lapag ng isang kwarto. Unti-unting lumabas doon si Yeri habang dala ang nakuha nitong isang lalagyanan. Binuhat niya ito at habang naglalakad ay sinabi niya sa kanyang kausap na gagawin nito ang kanyang gusto sa bagay na iyon. Kinausap lang niya ito ng kinausap at maririnig dito na pinapangako daw niya na gagawin nito ang kanyang gusto. Napatigil naman ito sa paglalakad dahil narinig nito na may mabilis na dumadating sa lugar na iyon. Pagkatapos noon ay bigla na lang nasira ang pinto sa lakas ng pagbukas dito ng ating bida.
Medyo bad trip nitong sinabi kay Yeri na sobrang daming nangyari sa kanya pero buti na lang ay nakita na daw niya ito. Nanlaki naman bigla ang mata nito dahil meron itong kakaibang nakita sa harap ng babae. Hindi nito alam kung namamalikmata lang ba ito nang dahil sa pagod kaya kinusat nito ang kanyang mga mata. Nung nawala na ito sa kanyang paningin ay tinanong agad nito kay Yeri kung meron ba siyang nakitang kakaiba sa kanyang harapan kanina. Hindi naman na ito tinanggi ng babae at sinabi na meron nga at ito ang multo ni Mr. Hong. Pero, dahil nakausap na daw niya ito ay tuluyan na daw siyang nawala ang hindi na babalik doon. Hindi naman daw inaakala ni Gang na kahit siya na normal na tao ay nakita ang espiritu na yun. Pinaliwanag naman sa kanya ni Yeri na wala naman itong kinalaman sa pagiging normal niya dahil malakas daw talaga ang yin energy ng multong yun kaya niya ito nakita. Sinabi din ito sa ating bida ang sinabi sa kanya ng multo kanina na nakakatakot daw ang kanyang kasamang lalaki. Tinanong naman siya ni Gang bakit pero hindi naman alam ng babae ang rason dahil sinabi lang daw niya ito sa kanya bigla. Napatigil naman agad si Yeri sa paglalakad nung nakalabas na siya sa kwartong yun. Nung nakita nito kung ano ang ginawa ng ating bida sa lugar na yun ay alam na daw nito kung bakit sinabi sa kanya ng multo na nakakatakot si Gang. Pagkatapos noon ay hindi na nagsayang pa ng oras ang dalawa dahil mabilis na silang umalis at bumalik sa kanilang restaurant. Habang tumatakbo ay tinanong ng ating bida si Yeri kung hindi ba ito natatakot sa mga multo dahil ayon sa kanyang nakita kanina ay pwede siyang masaktan nito. Pinaliwanag naman sa kanya nito na hindi naman totoo ang lahat ng sinasabi ng mga tao dahil hindi naman masama at nananakit ang lahat ng multo. Minsan daw, gusto lang talaga nilang manakot dahil wala kasi silang magawa. Hindi naman naniwala doon si Gang dahil parang hindi naman daw pananakot ang ginawa sa kanya ng multo doon kanina. Dinagdag pa ni Yeri na ang totoong rason daw kung bakit hindi siya natatakot ay nasa tabi kasi niya lagi ang kanyang nanay kaya kahit ang mga pinakamalakas na multo ay walang magagawa sa kanya. Nagulat naman doon ang ating bida kaya tumingin ito sa paligid kung nandoon ba ang may-ari ng kanilang restaurant. Napangiti naman doon si Yeri pero sinabi niya dito na siya lang daw ang nagpalaki sa kanya. Ang sinasabi daw nitong nanay ay ang kanyang biological mother o ang totoong nagluwal sa kanya. Ayon daw sa kanyang mga narinig ay kilala ang kanyang nanay sa buong Miriam sa pagiging isang magaling na shaman. Konti lang daw ang kanyang naaalala tungkol doon kaya dahil saglit lang silang nagkasama ay parang mas guardian pa ang role nito kesa sa nanay. Nagtaka naman si Yeri kung bakit hindi ito alam ng ating bida dahil ang alam daw niya ay nabanggit na ito sa kanya ng kanyang nanay dati. Sinabi naman ni Gang na meron nga itong nasabi dati pero hindi daw kasi siya sigurado kung totoo ba ang lahat ng iyon. Bumalik naman muna ang ating storya sa panahong iyon at maririnig sa restaurant na sinasabi ni Miss Song sa ating bida na napansin din naman daw niya siguro ito. Doon na nito inamin kay Gang na hindi daw talaga niya biological daughter o totoong anak si Yeri. Habang kumakain ito ay sinabi niya sa babae na napansin naman agad niya ito dahil mas mukha daw silang maglola dahil sa kanyang edad. Tinusok naman agad nito ng chopsticks ang ulo ng ating bida at sinabi na hindi iyon ang gusto niyang sabihin. Sa totoo lang, kahit malayo ang agwat ng kanilang mga edad ay magkapatid daw talaga sila. Kaya naman hindi makapaniwala si Gang sa kwento ni Miss Song ay sinabi nito sa kanya na siya pa daw ang bunso sa kanilang dalawa. Hindi naman na ito pinansin pa ni Yeri dahil pagkatapos nitong magkwento ay sinabi na lang niya sa ating bida na bilisan na lang niyang tumakbo dahil baka mahuli pa sila nito sa restaurant. Pagkabalik doon ay tinupad agad ng babae ang kanyang pangako at pinagluto ng 2 plato ng dumpling si Gang. Habang kumakain ito ay tinanong agad niya kay Yeri kung ano ang laman ng kanyang kinuha sa Hang's Manor. Hindi din naman siya sigurado doon dahil ang sinabi lang daw sa kanya ni Mr. Hong ay ginawa ito ng isang artist pero wala na itong susi kaya hindi na nila ito mabubuksan. Nagtaka naman doon ang ating bida kaya para makasigurado ay tinanong nito kung ang merong susi lang ba ang pwedeng magbukas noon. Sinabi naman daw sa kanya ng multo na ayos lang kahit sino ang magbukas nito. Ang kailangan lang niyang gawin ay ilayo ito sa kanyang manor nang walang nakakapansin kaya pwede nilang gawin ang kahit na ano dito.
Ang pinakamaganda nilang gagawin ay itago ito pero kung nawala naman daw ito at nakita ng iba ay wala namang magiging problema basta hindi lang nila alam kung saan ito nanggaling. Meron namang narinig na nasira ang babae kaya napatigil ito sa paglalakad dahil alam na nito kung ano yun. Sinabi nito na nakahanap daw siya ng susi sa gilid kaya yun ang ginamit nito para mabuksan ang lalagyanan. Alam ni Yeri na hindi totoo ang sinasabi nito dahil alam niya na wala namang pasukan ng susi ang kanilang dala. Nilabas na ni Gang ang lahat ng nandoon at sinabi sa hindi naman treasure ang laman nito dahil puro libro lang ang mga nandoon. Habang tinitignan ay inisip nito kung martial art books ba ang mga iyon dahil meron kasing drawing ng lalaki at babae. Hindi naman na ito pinansin pa ni Yeri dahil bumalik na muna siya sa kanyang kusina dahil meron pa itong kailangang tapusin na mga hagasin. Makalipas lamang ang ilang sandali ay nagbabasa pa rin ang ating bida at sinabi na sa kanya ng babae na kung tapos na siyang kumain ay dalhin na muna niya doon ang kanyang mga plato. Hindi naman sumagot doon si Gang kaya sinilip ni Yeri kung nandoon pa rin ba siya. Dahil nakita nito na masyado itong nakafocus sa pagbabasa ay dahan-dahan itong naglakad papunta sa kanyang likod. Nung bigla itong nagsalita malapit sa kanyang tenga ay bigla na lang nagulat ng sobra ang ating bida. Paglingon naman nito sa babae ay makikita natin na sobrang namumula ang mukha nito. Ang akala daw niya ay naglilinis ito sa kusina kaya tinanong nito kung ano ang ginagawa niya doon. Nakita na rin pala ni Yeri ang nakalagay sa loob ng mga libro kaya sinabi niya sa ating bida na dalhin niya ito lahat at sumunod agad sa kanya. Habang naglalakad papunta sa kanilang likod ay tinatanong ni Gang kung ano ang gagawin nila doon. Hindi naman napansin ni Gang na meron itong nahulog na isang libro dahil patuloy lang ito sa pagtanong kay Yeri kung saan sila pupunta at kung ano ang gagawin nila doon. Sakto namang lumabas ng banyo ang kanilang boss dahil masama pa rin pala ang tiyan nito. Narinig nito ang dalawa na papunta sa likod kaya inisip lang nito na meron lang silang itatapon doon. Naglakad na ito pabalik ng kanyang kwarto habang iniisip kung ano kaya ang rason kung bakit buong araw masama ang kanyang tiyan. Pero, napansin nito ang libro na nasa lapag kaya binalikan niya agad ito at pinulot. Wala nang nagawa si Gang nung kinuha sa kanya ni Yeri ang mga libro at bigla na lang itong tinapon sa apoy. Pagkatapos noon ay sinabi rin nito na kawawa naman si Mr. Hong kaya tinanong siya ng ating bida kung ano ang ibig niyang sabihin. Naging multo daw kasi ang isang matinong lalaki at magaling na leader nang dahil lamang sa pagkakamaling yun. Binili daw siguro niya ang mga librong yun nang hindi nalalaman ang nakalagay dito at dahil hindi niya gustong masira ang kanyang reputasyon ay tinagaw niya ito sa lahat. Binantayan daw niya ito hanggang sa kanyang kamatayan dahil hindi daw talaga niya gusto na kumalat ang kanyang ginawa. Naalala na naman tuloy ni Gang ang mga nakalagay doon at sinabi na masyado daw itong malaswa. Hindi naman na daw niya ito kailangan pang sabihin dahil nakita na din ito ng babae kaya kalimutan na lang daw nila ito simula ngayon. Mabilis naman ang lumipas ang oras at makikita natin na dumating na ang kinabukasan. Dahil masyado pa namang maaga at wala pang customer ay makikita natin na parang inaantok pa rin doon ang ating bida. Sakto namang lumabas doon ang kanyang boss at sinabi na magdahan-dahan siya dahil baka mapunit daw ang kanyang mukha sa laki ng kanyang bunganga. Hindi naman na ito pinansin ng ating bida dahil nakita nito na nakabihis na naman at naka-makeup ang kanyang boss kaya tinanong nito kung saan siya pupunta. Nasa mood naman ito dahil sinabi niya kay Gang na aalis lang siya sandali dahil sa tingin daw niya ay merong magandang mangyayari sa araw na iyon. Meron daw kasi siyang nakuhang libro kagabi at ang sa tingin daw niya ay isa itong Book of Revelation. Pinakita daw dito na mga mangyayari sa kanya sa araw na iyon kaya excited na daw siyang umalis. Lumipat naman muna ang ating storya sa kwento ng isang lalaki sa ibang parte ng Miriam. Makikita natin sa alaalang ito ang napakaraming katawan sa lapag na wala ng mga buhay. Ang lalaking sinasabi dito ay ang tumalo mag-isa sa Great Valor Clan na kinatatakutan ng lahat. Ang pangalan ng lalaking ito ay So-hong na may palayaw na rosy cheeked devil at ayon sa kwento ay tinawag sa kanya yun nung 15 years old pa lamang siya. Ayon sa nagkikwento ay hindi daw niya alam kung bakit nito pinatay ang buong clan na yun pero mukhang malaki daw ang galit nito sa kanila.
Pagkalipas ng maraming taon, wala nang nakakaalam kung ano ang ginagawa nito kaya hindi sila sigurado kung buhay pa ba ito o hindi. Nung nakaraang taon lang, merong malalang nangyari kaya kumalat agad ito sa buong Miriam. Bigla na lang namatay ang isa sa 10 greatest martial arts master na si Lim gamit lamang ang isang saksak. Doon na nagkagulo ang buong martial world dahil hindi nila inaasahang may makakagawa noon kay Master Lim. Pero, wala namang may alam kung sino ang gumawa nito at kung ano ang kanyang rason doon. Sa isang magubat na daan, makikita natin na may isang lalaki na naglalakad mag-isa sa daan. Nakita siya ng mga tao doon kaya tinawag ng mga ito ang kanyang pangalang So Hong. Sinabi ng leader sa kanyang mga kasama na gawin agad nila ang kanilang formation at wag na wag nila itong patatakasan. Alam naman ni So Hong na kanina pa siya sinusundan ng mga ito kaya hinanda na nito ang kanyang espada. Sa isang mabilis na atake ay bigla na lang nitong nahiwa ang dalawang lalaki na nagtatago sa kanyang harapan. Dahil doon ay sinabi na sa kanilang lahat ng boss na sabay-sabay ng umatake kaya makikita natin na sabay-sabay na itong lumabas doon. Hindi naman alam ni So Hong kung ano ang nangyayari kaya sinabi nito na mukhang mali sila ng taong nasundan. Sinabi naman sa kanya ng leader na mga yun na hindi daw sila nagkakamali dahil sila ang mga assassin ng Great Valor Clan. Swerte daw siya dahil nasa malayong misyon sila nung pinatay nito ang kanilang clan kaya hindi sila nito naabutan. 3 taon na daw siyang hinahanap ng mga ito at sinusundan kaya hindi daw sila nagkakamali na siya nga ang kanilang target. Dahil sa kanyang narinig ay makikita natin na bigla na lang itong napangiti. Tumingin ito ng masama sa kanilang boss at sinabi na kung alam lang niya na meron pang natira sa clan na yun ay hinanap na daw sana niya ang mga ito matagal na. Bago sumugod, pinaalala muna ng boss sa kanyang mga kasama na mag-ingat dahil gumagamit daw si So Hong ng dark skills. Dahil naintindihan naman na nila ito ay mabilis na silang sumugod sa kanya ng sabay-sabay. Hindi naman makapaniwala si Hong sa kanyang narinig dahil saan naman daw kaya nila nakuha na gumagamit siya ng dark skills. Pagkatapos noon ay tinaas na nito ang kanyang espada para maghanda. Bago pa makalapit sa kanya ang mga ito mabilis na niyang hiniwa ang mga siraulo. At sa isang iglap, makikita natin na nahiwa na nito ang lahat ng dinaanan ng kanyang espada. Sabay-sabay na ring nahulog sa lapag ang lahat ng mga assassin sa kanyang harap at nawalan na ng buhay. Ang natitira na lang doon ay ang kanilang leader at sinasabi nito na hindi daw pala talaga dark skill ang kanyang ginagamit. Sobrang lakas na pisikal na abilidad ito na kahit siya na malapit na sa pagiging master ay hindi pa rin ito nakita ng kanyang mga mata. Pagkatapos noon ay hindi na rin ito kinaya pa ng kanyang katawan kaya tuluyan na itong namatay. Bigla namang naisip ni Hong na dapat pala ay tinanong na muna niya ito kung meron pang natitira sa kanyang clan. Pero, dahil hindi naman na niya ito magagawa ay tinuloy na lang niya ang kanyang paglalakad. Sa isang bahay, makikita natin na merong isang matanda na nagsisibak ng mga kahoy. Natigil ito sa kanyang ginagawa dahil narinig nito na bumukas ang pinto sa harapan. Tumayo agad ito para salubungin si So Hong at sinabi na magluluto na rin siya ng kanyang pagkain kaya kailangan na lang niyang maghintay sandali. Pagdaan nito sa kanyang gilid ay meron agad na pansin ang matandang lalaki. Napatigil naman bigla si Hong nung sinabi nito sa kanya na nakakaamoy na naman siya ng dugo sa katawan nito. Kaya, seryoso nitong tinanong sa lalaki kung gaano ba nito katagal ipagpapatuloy ang pagpatay ng mga tao. Hindi naman ito sinagot ni Hong dahil tinanong din niya ito kung hindi ba siya nagsasawang itanong sa kanya yon. Nakiusap naman na ito sa lalaki na itigil na niya yon dahil hindi din naman siguro magugustuhan ng kanyang namatay na mga magulang ang kanyang ginagawa. Kilala daw niya ang mga ito at sigurado siya na ang gusto ng mga iyon para kay Hong ay ang mamuhay ng maayos at tahimik. Sinabi naman sa kanya ng lalaki na hindi naman niya gagawin yun kung hindi sila ang nauna. Pasalamat din daw ang matanda dahil siya ang nagsabi noon dahil kung iba ang nangaral sa kanya ng ganon ay kanina pa daw sana natanggal ang kanyang ulo. Dahil parang wala talagang balak magbago si Hong ay sinabi sa kanya ng matanda na kung pwede daw ay gawin na lang niya ito para sa kanya. Naging mamamatay tao naman daw kasi siya dahil siya ang nagturo sa kanya ng lahat ng kanyang nalalaman.
At kung hindi daw niya ito kayang gawin ay pwede na lang siya nitong patayin para hindi na niya makita ang mga ito. Sapat na daw siguro itong kaparusahan para sa lahat ng kanyang mga kasalanan. Hindi naman na ito pinansin pa ni Hong dahil tinanong na lang nito kung ano ang iluluto niya para sa kanilang hapunan. Dahil alam naman ng matanda na iniiba na lang nito ang kanilang usapan ay napangiti na lang ito at napabuntong hininga. Bago pa ito makapagsalita ay bigla na lang silang napatingin sa pinto dahil merong dumating doon na mga tao. Ang hanap ng mga ito ay si So Hong kaya lumipat agad sila sa kanyang kwarto para makapag-usap ng maayos. Naglabas ang isa sa kanila ng isang scroll at sinabi na alam na daw nila kung sino ang nagplano para ipapatay ang kanyang tatay. Dahil sa magandang balitang yun ay mabilis nitong kinuha ang papel sa kamay nito para tignan ito ng maayos. Ang lalaking yun daw ay si Jiang Chung, isang dating officer ng Great Valor Clan. Binura daw nito ang lahat ng kanyang nakaraan para magpanggap na isang high priest na nagngangalang Monk Mayong. Lumipat naman bigla sa matandang yun ang ating storya at makikita natin na lumingon ito sa kanyang likod dahil merong tumatawag sa kanya. Ito pala ay ang ating bida dahil nandoon ito para mag-deliver ng kanyang order. Nagpasalamat naman kay Gang ang kalbo kasi sakto daw siya dahil ang araw na yun daw ang last day ng kanyang fasting kaya makakalabas na siya sa lugar na yun. Pagkalipas ng kinabukasan ay makikita natin na lumipat na ang ating storya sa isang parke na merong maraming tao. Natigil ang lahat sa kanilang ginagawa nung nakita nila na merong isang matandang naglalakad papunta doon. Kaya pala nila ito ginawa ay kilala nila ang matandang ito at makikita natin na nagbigay galang ang mga ito sa kanya. Pagkatapos noon ay dumiretso na ito sa upuan malapit sa kanya para magpahinga muna sandali. Habang umiinom ng tubig ay nagulat ang ating bida dahil namukhaan nito ang kalbo na nandoon. Tinawag agad nito si Monk Mayong at sinabi na masaya daw siyang makita ito nang wala sa kanyang mataas na tower. Tinanong na rin siya ni Gang kung ano naman ang ginagawa nito sa lugar na iyon at kung saan ito pupunta. Sinabi sa kanya ng matanda na pauwi na daw siya dahil nanggaling ito sa Boguang Temple. Nagulat doon ang ating bida dahil lagi itong nagpupunta sa lugar na iyon at sinabi nito na masyado daw itong malayo doon. Habang nag-uusap naman ang dalawa ay makikita natin na nandoon na din pala sa kanilang gilid si So Hong. Pagkatapos nilang magkamustahan ay makikita natin na nagpaalam na ang dalawa sa isa't isa dahil kailangan pang mag-deliver ng ating bida. Sa kabilang gilid naman, makikita natin na merong dalawang magkapatid na nag-uunahang uminom ng tubig sa kanilang lalagyanan. Nakita ito ni Gang sa kanyang harap kaya alam na agad nito na may mangyayari sa kanilang dalawa na hindi maganda. Tama ang pakiramdam dito ng ating bida dahil sa pag-aagawan ng dalawa ay natapon ng kuya ang lahat ng kanilang tubig. Dahil sa bilis ng pangyayari ay parang bigla na lang tumigil ang oras doon habang may nagsasalita. Tinawag nito si Jiang Chung at sinabi na siya ay si So Hong, ang anak ni So Won at nandoon daw siya para parusahan ng kalbo para sa lahat ng kanyang kasalanan. Dahil sa sobrang bilis ng mga pangyayari ay hindi ito napansin ng monk kaya nakaupo lang ito habang naghahandang umatake si So Hong. Pero, makikita natin na tumigil ito pagdating sa kanyang leeg kaya hindi nito natuluyan si Jiang Chung. Nanlaki naman ang mga mata ni So Hong dahil nakita nito na madali lang napigilan ng isang tabachoy ang ginawa niyang napakabilis na atake. Tinanong agad siya ng ating bida kung sino siya at siya ba ay isang assassin. Hindi naman niya ito sinagot dahil nagkatinginan muna ng masama ang dalawang yon. Pagkatapos noon ay naisip na lang lumayo ng dalawa sa isa't isa para wala munang makapansin sa kanila doon. Dahil sobrang bilis ng kanilang kilos ay pagkatapos nilang maghiwalay ay doon lang natuloy ang pagkatapo ng tubig ng dalawang bata. Bigla namang sinabi ng kalbo na parang meron siyang narinig pero wala naman daw tao doon malapit sa kanila. Hindi naman nakatakas agad si So Hong dahil nakita ng ating bida na pumunta muna ito sa taas ng isang puno. Hindi nito alam kung ano ang iisipin dahil nagulat talaga ito sa nangyari kanina. Hindi naman nagsalita o gumawa ng gulo si Gang dahil tinignan lang nito sa mata si So Hong. Dahil inisip niya na hindi na muna nito matutuloy ang kailangan niyang gawin kay Jiang Chung ay umalis na muna ito doon.
Bigla namang nagsalita si Kalbo at sinabi na parang pamilyar sa kanya ang narinig niyang pangalan na So-won. Natigil naman ito sa pag-iisip nung sinabi sa kanya ng ating bida na muntik na daw siyang mamatay. Tinanong nito kung alam ba niya kung ano ang rason kung bakit siya gustong patayin ng isang assassin. Alam naman nito na wala siyang kaaway na kayang gawin yun kaya hindi daw nito alam kung sino ay may gawa noon. Habang nakatingin sa sugat sa kanyang kamay ay sinabi nito sa monk na kailangan niyang mag-ingat simula ngayon. Hindi lang daw kasi basta-basta ang assassin na yon dahil mukhang meron daw itong kakaibang lakas. Nag-isip naman muna ito sandali pero sinabi din niya na hindi nito kailangang mag-alala para sa kanya. Ituloy na lang daw niya ang kanyang delivery dahil mapapahamak pa siya sa kanyang trabaho pag natanggap ito ng kanilang mga customer ng hindi mainit. Dahil doon ay pumayag na si Gang sa kanyang gusto pero pinaalala lagi nito sa Kalbo na mag-ingat. Bago umalis, mabilis nitong pinatong sa ulo ng kuya ang kanyang tubig para hindi na mag-away ang dalawang bata. Sa ibang lugar naman, maririnig na pinag-uusapan ng ibang mga tao ang nabigong misyon ni So-hong. Sinabi ng nakakita dito sa kanyang kausap na pinigilan daw siya ng isang lalaki kaya hindi niya ito natuloy. Dahil doon ay hindi naman na niya ito pinansin at tinanong na lang kung ano ang susunod nilang gagawin. Ayon daw sa kanilang rules, kailangan na nilang umalis at putulin ang kanilang contact sa lalaking nagkokonekta sa kanila kay So-hong. Tinanong naman ng kanyang kausap kung ayos lang ba talaga na abandonahin nila ang kanilang pinakamagaling na assassin para lamang sa isang pagkakamali. Pinaliwanag naman ito sa kanya na yun talaga ang kanilang paraan para mag-survive dahil kaya daw masira ng isang maliit na crack ang isang buong castle. Sa utak naman ni So-hong, makikita doon ang imahe ng isang ahas at naririnig niya na sinasabi nito na gaano ba siya katagal papatay ng mga tao. Dahil hindi siya sumagot agad ay nakiusap ito sa kanya at sinabi na tumigil na sa kanyang mga ginagawa. Nakita din niya na kakagete na siya nito habang sinasabi na kailangan daw niyang mabuhay ng maayos. Bigla naman nitong hiniwa ang ahas sa napakaraming piraso at sinabi na manahimik siya sa pagsasalita. Kaya daw siya nag-aalinlangan ay dahil sa walang tigil nitong pagdaldal. Bigla namang lumabas ang itsura doon ng ating bida at tinanong kay So-hong kung nag-alinlangan ba talaga ito kaya siya nito napigilan. Hindi naman natuwa doon ang lalaki kaya hiniwa nito ang imahe ni Gang habang sinasabi na huwag siyang mayabang. Hintayin daw siya nito dahil kahit anong mangyari ay babawi ito sa kanyang ginawa. At dahil tinulungan nito ang kanyang target na si Jiang Chung ay siya daw agad ang isusunod nito pagkatapos niyang patayin ang matandang yun. Lumipat naman muna ang ating storya sa kwarto ng ating bida at makikita natin na hindi ito makatulog. Bigla itong umupo sa kanyang kama at sinabi na parang meron daw siyang importanteng bagay na nakakalimutan. Ang tinutukoy pala nito ay ang kanyang midnight snack dahil ang nakalimutan pala niyang gawin ay kumain. Sa lugar naman ng matandang kalbo, makikita natin na nandoon na ang assassin na gustong pumatay sa kanya. Sa loob ng kanyang kwarto ay makikita doon si Jiang Chung na nagdadasal lamang sa harap ng kanyang god. Dahan-daang binuksan ni So-hong ang pinto sa kanyang kwarto para hindi daw agad ito mag-ingay. Inisip niya na ito na ang kanyang pagkakataon para gawin ang kanyang misyon at mapatay na rin sa wakas ang nagplano ng pagpatay sa kanyang tatay. Hindi na nagsayang pa ng oras ang lalaki dahil makikita natin na unti-unti na itong lumalapit sa kalbo. Pero, bigla na lang siyang napatigil nung binanggit ng monk ang pangalang So-won. Meron daw isang pamilya ng swordsman na may pangalang Sincere Sword Squad na malapit sa Yunam Castle na ang tanging pakay lamang ay swordsmanship. Kilala daw sila sa buong Miriam dahil wala silang pakialam sa kasikatan nila o sa kanilang estado sa buhay. Inisip daw niyang mabuti ang lahat ng kanyang mga nakilala sa kanyang buhay at yun lang daw ang kilala niyang So-won. Lumingon ito sa direksyon ni So-hong at tinanong kung yun din ba ang kanyang tinutukoy. Inisip nito na inaasahan daw ng matandang yun na babalik siya doon para kausapin siya kaya hinanda niya ang kanyang mga sasabihin. Dahil doon ay sinabi na nito sa matanda na tama siya at ang lalaking yun daw ay ang kanyang tatay.
Nagulat ito nung dinagdag naman ng kalbo na ayon sa kanyang narinig dati ay sobrang nalungkot ang lalaking yon dahil sa pagkamatay ng kanyang asawa. At dahil doon, sinayang nito ang kanyang buhay sa kakainom ng alak kaya pagkatapos lamang ng ilang buwan ay sumunod na rin ito sa kanya sa kabilang buhay. Iyon daw ang rason kung bakit unti-unti nang nasira ang Sincere Sword Squad pero ito lang naman daw ang kanyang mga narinig dati at mas alam naman daw siguro niya yun kesa sa kanya dahil iyon ang kanyang tatay. Hindi nito alam kung ano ang iisipin kaya bigla naman nitong naalala ang lahat ng sinabi sa kanya ng kanyang master simula pagkabata. Lagi nitong sinasabi kay So-hong na nalason daw ang kanyang mga magulang at kung buhay lang daw sila ay wala sanang makakalaban sa kanilang squad ngayon. Dinagdag nito na nilabanan daw ng mga magulang ni Hong ang lahat ng sumugod sa kanilang lugar para mabigyan sila ng oras para tumakas. Pero, dahil sa lason ay hindi na rin nagtagal ang buhay nila kaya isa-isa nang naubos ang kanilang squad. Bigla namang natawa ang lalaki dahil hindi ito naniwala sa mga sinabi sa kanyang ng monk. Hindi daw yun totoo at hindi niya mababago ang kanyang isip dahil lamang sa kanyang mga salita. Dahil sa sinabing yun ni So-hong ay inisip ng matanda na hindi ata parehas ang lalaking sinasabi nila. Hindi naman na nakinig pa sa kanya si Hong dahil makikita natin na unti-unti na nitong nilabas ang kanyang espada at sinabi na ngayon na siya babawi. Papatayin daw siya nito dahil sa ginawa niyang pagplanong pagpatay sa kanyang tatay at sa pag-ubos sa kanilang Sincere Sword Squad. Bigla namang nag-iba ang itsura ng matanda dahil hindi na nito alam kung ano ang sinasabi sa kanya ng lalaki. Pinaliwanag nito na pinalaki siya ng mga Buddhist monks doon sa Temple of the Yellow Dragon simula nung inabandona siya ng kanyang mga magulang nung sanggol pa lamang siya. Hindi daw niya alam kung ano ang sinasabi ni So-hong dahil simula pagkabata ay hindi na siya umalis sa lugar na iyon. Seryoso nitong tinanong sa lalaki kung paano naman niya magagawa ang lahat ng iyon habang nasa Temple of the Yellow Dragon. Nung nakita nito ang masamang tingin sa kanya ni Hong ay sinabi nito na parang nababalot na daw siya ng murderous spirit. Kaya, tinanong nito kung ilan na kaya ang pinatay niyang inosenteng mga tao dahil sa peking impormasyong yun. Bigla namang nag-iba ang itsura ni Jiang Chung at sinabi na kakausapin lang sana siya nito at papakawalan din pero mukhang wala naman daw itong mapapala. Dahil doon ay naghanda na talaga si Hong at sinabi na hindi daw siya magpapaloko sa kanyang mga sinasabi dahil alam daw niya ang totoo. Kaya, kung tapos na daw siyang magsalita ay dadalhin na niya ito sa impyerno para magkita-kita na sila doon ng mga pinatay niyang miyembro ng Great Valor Clan. Pero, bago pa nito magawa ang kanyang gusto ay bigla na lang siyang nahati sa maraming piraso. Habang nahuhulog ang kanyang ulo sa lapag ay inisip nito kung paano yun nangyari sa kanya nang hindi man lang siya nakapag-react. Nung nahimasmasan na ito ay nakita niya na hindi pala ito totoo dahil nakaupo pa rin sa kanyang harapan ang monk. Napansin niya na parang wala siyang nararamdamang kakaiba sa direksyon ng matanda kaya inisip nito kung siya ba talaga ang may gawa noon. Natigil naman ito sa kanyang iniisip nung nakaramdam siya ng sobrang lakas na aura sa kanyang likod. Kaya, dahan-dahan itong binuksan ang kanyang espada para makita kung kanino ito nanggaling. Namaka naman agad nito ang ating bida at sinabi na iyon daw ang tabachoy na pumihil sa kanya kanina. Inasahan naman nito na makikita niya ulit si Gang pero hindi daw nito inisip na nagbabantay lang pala ito sa lugar na iyon. Hindi naman nagsalita ang ating bida pero tinutok nito ang kanyang lakas sa direskayan ni So-hong at ang ibig sabihin nito ay pinapalabas niya doon ang lalaki. Wala namang ideya si Chung sa nangyayari sa labas kaya habang nakapikit ay sinabi nito sa kanyang kausap na umupo ito sa kanyang harapan. Tutulungan daw siya nitong alalahanin ang kanyang nakaraan para mawala na sa loob nito ang murderous spirit. Pero, hindi nito alam kung ano ang nangyari dahil bigla na lang nawala doon ang kanyang kausap. Tumingin ito kung saan-saan at nung wala itong nakita ay inisip niya kung nababaliw na ba siya at nakakakita ng kung ano-ano. Lumipat naman na sa labas ang ating storya at makikita natin na naghahabulan na ang dalawa dahil lumayo sa lugar na iyon ang ating bida. Habang tumatakbo, inisip mabuti ni So-hong ang mga sinabi sa kanya ng monk at ang mga sinabi sa kanya ng kanyang master dahil malayong-malayo ito sa isa't isa.
Nung naabutan na nito si Gang ay hindi na ito nagsalita dahil bigla na lang niya itong sinubukang atakihin. Pero, dahil sa bilis ng ating bida ay naiwasan naman niya ito ng maayos. Hindi masyadong inaasahan ni Gang na ganun ito kabilis kaya napahinga ito ng malalim dahil muntik na siya nitong tamaan. Hindi doon natapos ang pag-atake ni Hong dahil makikita natin na nagpakawala na naman ito ng sobrang bilis at tuloy-tuloy na atake papunta sa kanyang direksyon. Pero, alam naman natin na hindi ito gagana sa ating bida kaya swabe lang niya itong naiwasan lahat. Tumgunan sa kanya ng masama si So Hong at inisip na ang sa tingin daw niya ay kaya niya itong tamaan pero hindi naman niya ito magawa. At habang dahan-dahan itong bumababa sa lapag ay inisip nito kung sino kaya ang tabachoy na iyon at kung saan ito nanggaling. Nagulat naman si Gang nung nakita niya na merong hiwa ang kanyang damit dahil sa ginawa ng lalaki. Dahil doon ay napangiti ng kakaiba ang ating bida at sinabi na mukhang mapapalaban siya doon ng maganda. Habang naglalaban ay naalala ni Hong ang sinabi sa kanya ng kanyang master dati na nalason daw ang mga magulang niya sa ininom nilang wine. Pero, ang naalala nitong sinabi sa kanya dati ng lalaki ay nalason sila ng dahil sa gamot kaya tinanong nito kung ano ba talaga ang kanilang kinamatay. Nagpalusot naman agad ito sa kanyang estudyante at sinabi na mukhang tumatanda na daw talaga siya dahil nalilito na siya sa mga nangyari dati. Hindi alam ni So Hong kung ano ang nangyayari dahil pumasok din sa kanyang isip ang sinabi ng kalbo na simula pagkabata ay doon na daw siya sa temple lumaki. Bumalik naman na ito sa laban ng dalawa at makikita natin na napapagod na si Gang sa kakaiwas kaya sinipa na nito si So Hong. Pero, hindi naman niya ito tinamaan kaya ang bato sa kanilang gilid ang nasira nito. Nag-counter-attack naman agad ito ng mabilis kaya agad nitong nahiwa ang katawan ng ating bida. Pero, isa lamang pala itong after image kaya napansin nito na hindi niya tinamaan ang tabachoy. Pumasok na naman sa utak ni So Hong ang mga pinagsasabi sa kanya ng kanyang master na kailangan daw niya laging mag-ingat. Pero, kailangan pa rin daw niyang paghigantihan ang Great Valor Clan dahil sila ang kanilang kalaban. Naalala din nito na binanggit niya ang Heaven and Earth Society at sinabi na kahit lagi sila nitong tinutulungan ay huwag niya ito masyadong pagkatiwalaan. Dahil hindi na siya nakakapag-focus ay malakas na itong sumigaw at pinatahimik ang mga boses sa kanyang isip. Pakikinggan na lang daw niya ang mga ito pagkatapos niyang labanan ang tabachoy sa kanyang harapan. Pagkatapos noon ay pumorma na ito ng maayos para labanan na ng seryoso ang ating bida. Kahit medyo nalulugi siya ay makikita natin na nakakasabay naman ito kay Gang kahit papaano. Nung nakita niya na tumalon ito para umiwas ay sinabi nito na iyon na ang kanyang pagkakataon. Kaya, mabilis na niyang ginamit ang pinakamabilis niyang skill para hindi na makatakas ang ating bida. Akala naman niya ay tuluyan na niya itong nasaksak pero nung tinignan niya ito ng maayos ay damit lang pala ito ng tabachoy. Pagtingin nito sa kanyang ilalim ay doon na niya nakita ang ating bida at nakangiti nitong sinabi kay Hong na nahuli na siya nito sa wakas. Dahil wala itong sandata ay ginamit nito ang kanyang palad para atakihin si So Hong ng direkta. Dahil sa lakas nito ay makikita natin na tumalsik siya ng sobrang layo. Akala ni Gang ay nasa gitna pa rin sila ng kagubatan dahil puro puno ang kanyang nakikita sa paligid. Kaya, nagulat ito nung nakita niya na merong cliff sa dulo at nahulog doon ang kanyang kalaban. Sinubukan niya itong sundan pero pagdating nito sa baba ay hindi na niya ito nakita. Nag-alala naman ito dahil hindi naman daw niya sinusubukang patayin ang lalaki kaya sana naman daw ay ligtas lang ito. Naalala nito na naharang ni Hong ng kanyang espada ang atake ng ating bida kaya kahit papaano ay nabawasan nito ang puwersa ng kanyang atake. Pero, napakamot pa rin ito dahil ayon daw sa kasabihan ay mas delikado daw ang mga hayop na sugatan. Sa kabilang parte ng ilog, makikita natin na nakaligtas si So Hong sa laban nila ng ating bida. Dahan-dahan itong tumayo at sinabi sa kanyang sarili na hindi niya inaasahan na meron pa palang mas malakas kesa sa kanya. Makalipas lamang ang ilang oras ay makikita natin na dumating na si Hong sa kanyang tinitirahan. Naglakad agad ito papunta sa kanyang kwarto para magpahinga pero pagdaan nito sa harap ng kanyang master ay meron itong narinig. Sa loob nito,
Makikita natin na hindi masaya ang mga lalaki dahil wala daw sinabi sa kanila ang matandang iyon tungkol sa secret sword ng Sincere Sword Squad. Hindi daw nila inaasahang matitiis nito ang kanilang torture kaya kailangan na daw nilang maglinis doon bago pa may makikita sa kanila. Pero, bago pa nila ito magawa ay nakita na sila ni So-hong. Hindi ito makapaniwala nung nakita niya ang kanyang master na nasa lapag at mukhang wala ng buhay. Kaya, makikita natin na bigla na lang nag-iba ang kanyang itsura at tumingin ng masama sa mga taong nandoon. Naalala naman muna ni Hong ang kanyang nakaraan nung bata pa siya at makikita dito na tinatawag siya doon ng kanyang master. Tinanong sa kanya ng matanda kung iniisip pa rin ba nito ang kanyang mga magulang. Sinabi naman ng bata na sinusubukan niya ito pero kahit ano ang kanyang gawin ay wala daw talaga siyang maalala. Ngumiti na lang doon ang matanda at sinabi na hindi talaga niya ito maaalala dahil sobrang bata pa niya nung nangyari ang lahat ng iyon. Pinatayo na niya ito dahil aalis na sila at sinabi na sasabihin na lang daw nito sa kanya lahat ang mga nalalaman niya tungkol sa kanyang mga magulang. Habang naglalakad ay sinabi nito na kilalang kilala daw ang kanyang tatay na si So-won at ang kanyang nanay na si Oh Kye-hwa dahil sa galing nila sa espada at sa ganda ng kanilang itsura. At habang naglalakbay ay sinabi nito ang lahat ng kanyang nalalaman tungkol sa dalawang yun. Kahit ano ang panahon ay patuloy lang sila sa paglalakad hanggang sa makahanap sila ng sarili nilang matitirhan. Hindi naman pinabayaan ng matanda si Hong dahil makikita dito na kahit papaano ay tinuring na din niya ito na parang anak. Wala silang ibang ginawa kundi ang maglakbay at mag-training kahit na ano ang mangyari. At pag hindi naman sila nagsasanay ay inaaral nito ang secret sword. Habang nagbabasa ay pinaalala sa kanya ng matanda na hindi lang niya ito kailangang kabisaduhin dahil mas maganda daw pag na-apply niya ito sa kanyang swordsmanship. Pag nakumpleto na daw niya ang kanyang secret skills ay doon na daw nila ito itututok sa lahat ng kanilang mga kalaban. Naintindihan naman agad ito ng batang Hong kaya ginawa nito ang lahat ng sinasabi sa kanya ng kanyang master. Wala siyang pakialam kahit ano pa ang panahon dahil hindi ito nagiging hadlang para sa kanya. Mabilis nang lumipas ang ilang taon at unti-unti na nilang nakikita ang improvement kay So-hong. Habang nakikita ang masayang mukha ng matanda ay bumalik na sa kasalukuyan ang ating storya. Nagulat naman ang lahat ng nandoon dahil sa isang iglap lang ay napunta na si Hong sa harap ng matanda. Hindi nito alam ang kanyang iisipin kaya bigla na lang niyang binitawan ang kanyang espada at napaluhod sa harap nito. Napansin naman agad ito ng mga lalaking nakamaskara kaya mabilis nilang kinuha ang espada ni Hong sa lapag. Pagkatapos noon ay sinabi na nito sa kanyang mga kasama na ilabas na ang kanilang mga sana data dahil hindi nila alam kung ano ang gagawin ng lalaki. Tinutok nila ito kay So-hong at nanghingi ng tawad dahil hindi naman daw nila ito gustong dumating doon. Nilapit na nila ang kanilang mga espada sa leeg ng lalaki at sinabi na kung ayaw niyang magaya sa kanyang master ay ibigay na nito sa kanila ang secret book. Kalmado naman itong sinabi sa kanila na wala na ito dahil pagkatapos niyang makumpleto ang isang skill ay sinisira niya ito agad. Hindi naman makapaniwala ang iba doon at sinabi na baliw ata ang lalaking iyon dahil paano naman daw kung makalimutan niya ito. Napansin naman agad ng isa doon na masyadong magan ang nakuha niyang espada ni Hong kaya tinignan niya agad ito kung bakit. Nung napansin niya na takip lang ito ay sinabi agad niya sa lahat ng kanyang kasama na mag-ingat. Pero, bago pa niya matapos ang kanyang sinasabi ay nahiwa na ni So-hong ang lahat ng nandoon. Hindi tumingin sa kanya si Hong pero tinanong nito ang natitirang siraulo kung bakit nila ito ginawa. Matagal na daw silang magkakakilala at nagtutulungan kaya bakit daw nila pinatay ang kanyang master. Hindi ito sumagot dahil dahan-dahan niyang kinukuha ang kanyang espada pero bago pa niya ito maabot ay nahiwa na ni Hong ang kanyang binti. Dahil sa sobrang sakit ay wala na itong nagawa kundi ang mahulog sa lapag habang sumisigaw. Pagkatapos noon ay sinabi bigla ni So-hong na bago pa atakihin ng Great Valor Clan ang kanilang squad ay kalaban na ito ng Heaven and Earth Society. Tumingin ito sa lalaki at pinaalala sa kanya na yun daw ang mga sinabi nila sa kanya dati. Dinagdag din nito na ayon sa kanila,
Pag napatay daw niya ang lahat ng kanilang sinasabi ay sasabihin nila kung sino talaga ang pumatay sa kanyang mga magulang. Tinanong ni Hong kung ano daw sa lahat ng kanyang mga sinabi ang totoo. Nung hindi ito sumagot ay tinanong pa nito kung totoo ba nakalaban niya ang monk na si Jiang Chung at ang lahat ng mga taong pinatay niya. Kalaban din daw ba talaga ng Great Valor Clan ang kanilang Heaven and Earth Society? Dahil alam ng lalaki na kailangan niyang sumagot ay bigla na lang itong natawa ng malakas. Sinabi nito sa kanyang sarili na mukhang hindi na daw siya pakakawalan ng lalaking iyon. Narinig naman ito ni Hong kaya lumapit ito sa lalaking sugatan at sinabi na papakawalan siya nito pag sinabi nito sa kanya ang totoo. Dahil hindi ito sumagot agad ay kinuha na ni So Hong ang kanyang espada at naghanda ng umatake. Pero, nanlaki ang mga mata nito nung sinabi sa kanya ng siraulo na hindi daw nagkaanak ang fifth leader ng Sincere Sword Squad na si So Won. Hindi makapaniwala ang lalaki nung sinabi sa kanya nito na hindi masasagot ng katotohanan ang kanyang mga tanong dahil hindi ito magkatugma. Kung hindi daw ito naniniwala sa kanya ay pwede siyang pumunta mismo sa lugar ng Sincere Sword Squad para hanapin ang katotohanan. Hindi nakapagsalita si Hong nung tinanong sa kanya ng lalaki na hindi daw ba siya nagtaka kung bakit hindi siya pinapayagan ng matandang iyon na pumunta sa Sincere Sword Squad. Hindi pa rin alam ni So Hong kung ano ang sasabihin at nakatayo lang ito doon habang nag-iisip. Kaya, sinabi na rin sa kanya ng siraulo na hindi talaga assassin ang matandang monk sa Temple of the Yellow Dragon. Ang totoo daw ay isa itong sikat na monk sa kanilang lugar na merong malawak at malakas na presensya sa mga tao dahil sa kanyang kabaitan. Ang rason daw kung bakit nila sinabi yun sa kanya ay para patayin niya ito nang walang makakaalam dahil malaki siyang sagabal sa kanilang grupo. Lahat daw ng hindi nila gustong tao na kailangan nilang ipapatay ay sinasabi nila sa kanya, ang brainwashed killer. Pagkatapos itong marinig lahat ni Hong ay bigla na lang niyang hinawakan ang kanyang espada kaya natakot na doon ang lalaki. Sa isang mabilis na hiwa, naputol nito ang kanyang paa para hindi na ito makatakas. Dahil hindi pa rin ito naniniwala sa kanyang mga sinabi ay seryoso nitong tinanong kung bakit nagsisinungaling pa rin ito sa kanya. Wala naman ang nagawa doon ang lalaking nakamaskara kaya sinabi na lang nito kay Hong na para malaman niya ang totoo ay tignan niya ito ng sarili niyang mga mata. Hindi naman daw kasi mababago ang katotohanan dahil lang hindi siya naniniwala dito. Lumapit na sa kanyang harap si So Hong at sinabi na pupunta naman talaga siya doon kahit hindi niya ito sabihin. Pero bago yun, tinanong na muna nito sa lalaki kung saan ang headquarters ng kanilang Heaven and Earth Society. Dahil loyal ito sa kanyang grupo ay sinabi nito kay Hong na hindi niya ito sasabihin sa kanya kaya patayin na lang daw niya ito. Alam naman nito na kaya niyang pagsalitain ang lalaki kaya inumpisahan na agad nito ang torture. Pagkatapos ng ilang oras ay makikita natin na nasa isang mahamog na lugar na ang ating storya. Nakikita sa kabilang dulo nito ang isang pintuan pero mapapansin dito na hindi nakatayo ang tulay na lalaki papaante doon. Habang nagbabantay ay napansin ng mga lalaki doon ang liwanag sa langit. Dahil dito ay sinabi agad ng isa sa kanyang kasama na itaas na agad ang tulay dahil nandoon na ang kanilang mga kasama. Unti-unting nawala ang hamog sa gitna ng tulay at nagulat ang mga bantay dahil hindi pamilyar sa kanila ang nakita nila sa kabilang dulo nito. Dumiretso na agad si So Hong sa loob nito at makikita natin na nahuhulog ang lahat ng tao na kanyang dinadaanan. Pinuntahan nito ang bawat sulok ng lugar na iyon dahil hinahanap nito ang kanilang leader. Sinabi sa kanya ng mga ito na nasa malaking kwarto sa taas ang kanilang boss kaya pagkatapos niyang patayin ang mga ito ay dumiretso na agad siya doon. Mukhang pagod na ang lalaki dahil dumiretso agad dito doon at hindi man lang nagpahinga pagkatapos sa nangyari nilang laban kanina ng ating bida. Sa kwarto naman ng leader, maririnig doon na sinabi na sa kanya ng kanyang mga kasama ang nangyayari sa labas. Nanlaki ang mga mata nito nung dinagdag pa ng nagsabi sa kanya noon na isang tao lang daw ang may gawa noon. Makalipas lamang ang ilang sandali ay dumating na din sa harap ng kanyang kwarto si So Hong. Nakita na din siya doon ng boss pero hindi naman ito masyadong nag-alala dahil sa dami nila sa loob.
Nung nakita ng leader na tumigil ang lalaki sa pinto ay sinabi agad nito sa lahat ng nandoon na maghanda na. Napansin niya na humarap na sa kanyang pinto ang lalaki kaya inisip niya na mag-uumpisa na ang kanilang laban. Kaya, sinigaw agad nito sa lahat ng kanyang kasama na unahan na nila ang siraulong iyon. Hindi naman nila ito nagawa dahil makikita natin na bigla na lang silang nahiwa ng napakabilis. Sa isang iglap lang ay nasira na ang pinto ng boss at nahulog na din sa lapag ang lahat ng kanyang mga kasama doon. Inabot din pala sa ataking yun ang leader kaya dahan-dahan nang naglakad si Hong papunta sa kanya. Habang nakatingin naman sa kanya ang boss ay bigla nitong naalala ang sinabi sa kanya ng master ni So Hong. Katangahan daw ang ihalintulad sa ibang assassin ang batang iyon dahil isa daw itong monster. Masasabi daw niya na ito ang pinakamalakas na nilikha niya at proud ito sa nagawa niyang masterpiece. Dahil hindi nito alam kung ano ang nangyayari tinanong agad nito si Hong kung bakit siya nandoon. Kung tungkol daw ito sa nangyari kanina ay kasali daw sa kasunduan nila ng kanyang master na pag meron siyang hindi napatay na target ay kailangan na nilang putulin ang kanilang koneksyon sa kanila. At kung hindi daw siya naniniwala ay pwede niya itong itanong mismo sa matanda. Hindi naman nakapagsalita agad si So Hong dahil inisip nito na bakit naman yun sasabihin ng leader ng Heaven and Earth Society. Pagkatapos nitong mag-isip ay tinanong na nito sa boss kung paano naman niya ito itatanong kung pinatay na ito ng kanyang mga kasama. Kung nililito lang daw siya nito lalo ay itigil na daw niya ito dahil hindi naman yun gag-ana sa kanya. Maiinis lang daw siya lalo kung ipagpapatuloy lang niya ang pagsisinungaling sa kanya ng harap-harapan. Nagulat naman ang leader nung nakita nito sa mukha ng lalaki na hindi ito nagsisinungaling. Kaya, naisip agad nito kung ano ang posibleng nangyari sa kanyang master. Sinabi nito kay Hong na matagal na daw magkakilala ang kanyang pinapunta sa kanyang master para putulin na ang kanilang koneksyon sa isa't isa. Mukhang meron daw sigurong ginawang kakaiba ang matanda at dahil siya ang pumunta doon imbis na ang kanyang mga kasama ay ang ibig sabihin nito ay pinatay na niya ang mga iyon. Bigla na lang may pumasok sa kanyang utak at sinabi agad nito kay So Hong na buhay pa daw siguro ang kanyang master. Kung hindi daw siya naniniwala, pwede siyang bumalik sa kanilang bahay para tignan kung nandoon pa ba ang kanyang bangkay. Mukhang nahulog na naman daw siya sa trick ng matanda pagkatapos siya nitong lokohin ng paulit-ulit buong buhay niya. Pinaalala nito kay Hong na wag daw niyang isipin masyado kung sino siya dahil ang kailangan daw niyang alamin ay kung sino talaga ang kanyang master. Meron pa sana itong sasabihin sa lalaki pero hindi na nito kinaya ang lahat ng kanyang naririnig kaya inatake na nito ang leader. Pagkatapos noon ay dahan-dahan na itong naglakad pabalik sa kanila dahil pagod na rin talaga ito. Mabilis nang lumipas ang ilang oras at pagdating ng umaga ay nakabalik na rin siya doon sa wakas. Dumiretso agad ito sa kwarto ng matanda at makikita natin na nanlaki ang mga mata nito sa kanyang nakita. Wala na doon ang bangkay ng kanyang master, katawan ng kanyang mga pinatay, at ang lahat ng ebidensya na nandoon. Pagkakita doon ni So Hong ay bigla na lang lumalim ang paghinga nito at inisip kung panaginip lang ba ang lahat ng nangyari sa kanya kanina. Pagkatapos noon ay umikot na rin ang kanyang paningin kaya bigla na lang itong napaluhod sa lapag. Hindi na nito kinaya ang stress at sobrang pagod kaya makalipas lamang ang ilang sandali ay nahulog na ito sa lapag at nawalan ng malay. Pagkatapos noon ay lumipat naman na muna ang ating storya sa monk habang iniisip nito na iba daw talaga ata ang So Won na sinasabi ng kanyang kausap kagabi. Ang kilala kasi nitong So Won na galing sa Sincere Sword Squad ay hindi nagkaroon ng anak. Hindi rin naman pwede na magkaroon ito ng anak sa ibang babae dahil kilala ito sa pagiging mabait at matapat na asawa. Sa di kalayuan, makikita natin na binabantayan pa rin siya ng ating bida at sinabi na buti naman ay ligtas pa rin ito. Pagkatapos noon ay inisip niya na mali talaga ang kanyang ginawa dahil tinuluyan na daw sana niya ang assassin na gustong pumatay sa matanda para hindi na siya nag-aalala ng ganun. Dahil sigurado na ito na okay na ang monk ay bumalik na muna ito sa kanyang trabaho sa restaurant. Nung sinigaw nito sa loob na nandoon na siya ay napatingin agad sa kanya ang magnanay. Bigla naman silang nagbulungan at sinabi na mukhang meron daw talagang nangyayari sa kanya na hindi maganda. Kaya,
Tinawag agad ng matanda si Gang at tinanong kung meron ba itong problema. Nung tinanong nito kung bakit naman niya yon na tanong ay sinabi nito sa kanya na hindi daw kasi maganda ang kanyang itsura. Mukha daw kasi siyang problemadong lalaki na hindi kumakain at natutulog. Parang bumalik daw ang kanyang itsura ng 1 taon nung unang beses pa lang niyang pumunta doon. Pagdating ng gabi ay bumalik na ang ating storya sa bahay nila Sohong at makikita natin na malakas nang bumubuhos ang ulan. Sa loob nito ay nakasandal na si Hong sa isang lalagyanan dahil medyo nanghihina pa rin ito. Makalipas lamang ang ilang sandali ay bigla na lang bumukas ang pinto ng kanyang kwarto. Unti-unting pumasok dito ang 2 lalaki na basang-basa sa ulan. Sinabi naman agad sa kanila ni Hong na hindi yun bakanteng bahay kaya umalis na agad sila bago pa sila nito patayin. Hindi naman yun nagustuhan ng isa kaya tuturuan na sana nito ng leksyon ang lalaki pero pinigilan agad siya ng kanyang kasama. Tumingin ito ng diretso kay Sohong at kalmadong sinabi na galing sila ng White Horse Squad. Kahanga-hanga daw ang ginawa nitong pag-ubos sa buong Heaven and Earth Society pero dahil doon ay may mga hindi magandang nangyari. Iniimbestigahan daw kasi nila kung sino talaga ang nasa likod ng mga iyon pero natigil ang lahat ng ito dahil wala nang natira sa kanila dahil sa kanya. Pero, hindi naman sila masyadong galit dahil doon kaya didiretsuhin na daw niya ito kung bakit sila nandoon. Gusto nila itong sumali ng White Horse Squad at pag ginawa niya daw iyon ay ibibigay nila sa kanya ang kanyang gusto. Hindi naman na nag-isip pa si Hong dahil sinabi agad nito sa 2 na umalis na lang doon. Hindi naman nagalit sa kanya ang isa at sinabi na mukhang hindi daw iyon ang tamang timing. Kaya, naglagay na lang ito ng pagkain sa kanyang harap at sinabi na para ito sa kanya. Babalik na lang daw sila doon pag nakakain na ito at pag meron na siyang energy para makapag-usap sila ng maayos. Pag-alis ng 2 ay bigla na lang lumabas sa utak ni Sohong ang itsura ng masaya niyang master. Kaya, galit na galit nitong tinanong kung sino ba talaga siya at ano ang kanyang plano. Mabilis naman nang lumipas ang oras at pagdating ng umaga ay bumalik na din doon ang 2. Nung napansin ng mga ito na hindi kinain ni Hong ang pagkain ay tinanong nito kung buhay pa ba siya. Bigla naman itong nagsalita at tinanong nito kung silang 2 ba ang nag-alis doon ng mga bangkay. Alam naman nito na itatanong niya yun sa kanila kaya kalmado nitong sinabi na hindi. Pero, alam daw nila kung sino ang gumawa noon. Pagkatapos noon ay tinanong na agad nito kung ano na ang kanyang sagot sa kanilang imbitasyon sa White Horse Squad. Sumagot naman agad sa kanila si Hong at sinabi na kilala daw nito ang kanilang squad. Ayon sa kanyang mga narinig ay sikat ang mga ito pero bandang huli ay isa lamang silang assassin squad. Kaya, tinanong nito kung ano naman ang mabibigay nila sa kanya pag sumali siya sa mga ito. Nanlaki naman ang mata ni Sohong nung sinabi sa kanya ng lalaki na kaya nilang malaman kung ano talaga ang totoong identity ng kanyang master. Kumalma naman agad si Hong para hindi nila mapansin na yun ang kanyang gusto at tinanong kung bakit naman niya gugustuhing malaman ang identity ng isang tao na patay na. Tinanong naman sa kanya nito kung sigurado ba talaga siya na patay na ang matandang yun at katawan ba talaga nito ang nakita niya doon. Bigla naman itong naalala ang sinabi sa kanya ng leader ng Heaven and Earth Society at sinabi na parehas daw sila ng sinabi sa kanya. Kaya, inisip nito na parang meron talaga silang alam tungkol sa kanyang master na hindi niya alam. Nagsalita na ulit ang lalaki sa harap at tinanong kung napansin ba niya na bigla na lang nagbago ang ugali ng matanda tungkol sa kanilang koneksyon sa society. Nung sinabi yun ng lalaki ay bigla naman itong naalala na totoo nga yun. Nung nakita nito na tama nga ang kanyang hinala ay sinabi nito kay Hong na nalaman kasi ng matandang iyon ang kanilang presensya. Iyon daw ang panahon nung nakita nila na konektado ang kanyang master sa nangyari sa Great Valor Clan. Magtatanong na sana sa kanila si Sohong pero pinigilan agad siya ng lalaki at sinabi na yun lang muna ang pwede nilang sabihin sa kanya sa ngayon. Kung gusto daw niya ng iba pang impormasyon ay pwede naman niya itong malaman pagkasali na siya sa White Horse Squad. Bago umalis, pinaalala nito sa lalaki na yun na daw ang huling beses na pupunta sila sa lugar na yun. Dahil doon ay wala nang nagawa si Sohong kaya sinabi na nito na pumapayag na siya sa kanilang gusto.
Natuwa naman na doon ang dalawa kaya sinabi nito sa kanya na pagkatapos niyang magpahinga ay dumiretso na agad ito sa kanilang lugar. Pero, bigla naman itong napatigil dahil meron pala siyang kailangang ipaalala kay So-hong. Pagpupunta na daw siya sa kanilang headquarters ay iwasan daw niyang dumaan sa Yellow Dragon Mountain. Lagi daw kasing bumabalik doon ang beast na kanyang nakalaban kaya baka makasalubong niya ulit ito doon. Hindi naman daw nila minamaliit ang kanyang swordsmanship pero hindi daw talaga niya kaya ang lalaking iyon. Hindi kasi nila gusto na mamatay na lang bigla ang bago nilang miyembro dahil sa beast na yun. Hindi naman sumagot doon si So-hong kaya akala ng dalawa ay naintindihan na niya ito kaya umalis na rin sila. Pero, nung wala na sila doon ay bigla na lang niyang hinawakan ang kanyang espada at ngumiti. Pagkatapos noon ay dahan-dahan itong tumayo at sinabi na meron pa nga pala siyang unfinished business na hindi nagagawa. Lumipat naman bigla ang ating storya sa ating bida at makikita natin na galing ito sa isang bahay dahil kabibigay lang nito ng pagkain sa kanilang customer. Dahil medyo malayo yun sa kanilang restaurant ay mabilis na itong tumakbo pabalik para hindi siya gabihin. Pero, habang tumatakbo ay parang meron itong nakita sa kanyang harapan. Tinignan niya ito ng mabuti at bigla na lang nanlaki ang mga mata nito nung nakita niya na iyon ang kanyang nakalaban. Kaya, nung makalapit na siya ng konti ay bigla na lang itong tumalon ng mataas. Naghanda ito para umatake at sinabi kay So-hong na hindi na daw siya nito patatakasan sa pagkakataong iyon. Makikita natin na nagkaroon ng isang malakas na pagsabog nung tumama ang dalang pamalo ni Gang sa lapag. Nung nakita niya na nawala sa balanse si Hong ay agad niya itong nilapitan para hindi na ito makapagpahinga. Naharang nito ang ginawang atake ng ating bida pero nagulat ito nung nakita niya na isang stick lamang ang gamit nito laban sa kanyang espada. Dahil doon ay ginamit niya ang kanyang lakas para pilit na kumawala sa kanyang harapan. Pagkatapos noon ay nagkatinginan ng masama ang dalawa pero makikita natin na parang kakaiba ang itsura ng mga ito. Sa isang puno naman, sinasabi ng isa sa mga nanunood na hindi daw niya inaasahan na magiging maganda ang laban dahil ang iniisip nito ay walang labas si Hong sa ating bida. Sumang-ayon naman sa kanya ang kanyang kausap at tinanong kung ganun daw ba talaga kalakas ang secret skill ng Sincere Sword Squad. Sinabi naman ng isa na hindi nito alam kung saan nakuha ng master ni So-hong ang librong yun pero ayon sa kanilang nalalaman at nakikita ay malakas talaga ang swordsmanship na yun. Sumang-ayon naman doon ang isa at sinabi na kahit hindi niya nakita ang original nito ay mukha naman daw na perfect na ni Hong ang skill na yun. Habang nanunood naman ang lalaki sa laban ng dalawa ay sinabi nito na parang nalampasan pa nga daw niya ito. Nakita na daw kasi nito na ginawa ni So-won ang skill na yun at ayon sa kanyang mga nakikita ay perpekto na itong nagagawa ni Hong. Ang lamang daw nito kay Won ay mas mabilis ito at mas malakas kesa sa kanya. Kahit ang kilalang swordsman na si So-won kasi ay naabot ang level na yun nung matanda na siya pero nakikita nila na nagagawa na ito ni Hong sa murang edad niya ngayon. Sigurado daw siya na magiging interesado sa lalaking iyon ang kanilang boss. Bigla namang iniba ng isa ang usapan at sinabi na may rason talaga kung bakit Beast ng Yellow Mountain ang tawag sa kanyang kalaban dahil madali lang daw nitong nilalabanan si So-hong. Hindi naman sumang-ayon doon ang isa dahil ang sa tingin daw niya ay nalilito ito. Hindi siguro nito alam kung ano ang iisipin dahil ngayon lang siya nagkaroon ng kalaban na ganun ang level. Kaya, makikita sa kanilang mukha na parehas silang hindi mapakali dahil bago nila makalaban ang isa't isa ay lagi nilang natatalo ng madali ang kanilang mga kalaban. Dahil sa ganda ng kanilang pinapakita ay sinabi nito na gusto pa sana niyang mapanood ang kanilang laban ng mas matagal. Pero, napapansin daw niya na malapit na itong matapos. Ang isa kasi doon ay lalong lumalakas habang tumatagal ang laban. Ang isa naman ay halatang pinipilit na lang ang kanyang katawan kahit na alam nito sa kanyang sarili na malapit na itong sumuko. Kaya, pag naging careless lang ito sandali ay matatapos na agad ang kanilang laban sa isang iglap. Nasalag ni Hong ang atake ng ating bida pero makikita natin na dahil sa lakas ng puwersa nito ay nagkaroon ng malaking crack ang lapag. Hindi ito tinihil ni Gang kaya pagkatapos niyang dagdagan ang kanyang lakas ay bigla na lang nasira ang buong lapag.
Hindi naman makapaniwala doon ang dalawang nanunood kaya inisip ng mas malaki kung patay na ba si Sohong. Kahit si Gang ay hindi alam kung buhay pa ito kaya sinundan agad niya ito sa baba at nilapitan. Dahil hindi ito kumikilos ay yumuko ito sa kanyang harapan at tinanong kung natutulog na ba siya. Makalipas lamang ang ilang sandali ay bigla na naman itong gumalaw at sinubukan agad atakihin ang ating bida. Hindi naman ito gumana dahil inaasahan ito ni Gang kaya madali lang niya itong naiwasan. Napangiti na lang ito at sinabi sa kanyang sarili na sabi na nga ba niya ay hindi pa rin sumusuko ang kanyang kalaban. Pero, nagbago ang kanyang itsura nung nakita nito ang mga mata ni Sohong. Doon na nito napansin na wala na itong malay at kumikilos na lang ang kanyang katawan nang hindi niya sinasadya. Dahil sa pag-iisip ni Gang ay hindi na niya namalayan na na-corner na pala ito sa isang bato. Hindi na ito nakaalis sa pwestong iyon kaya wala na siyang magagawa sa atake ng kalaban. Sa huling segundo ay nataas ng ating bida ang kanyang stick para salagin ang espada ni Sohong. Nanlaki na lang ang mga mata ni Gang nung napansin niya na hindi na ito kinakaya ng kanyang sandata. Dahil hindi tumigil ang lalaki sa kanyang atake ay makikita natin na nabali na nito ang kahoy ng ating bida. Pinakita dito na wala na pala doon si Gang dahil nakatakas na ito ng mabilis bago pa siya mapahamak. Pagkatapos noon ay bigla na lang nag-iba ang itsura ng mga mata ni Sohong. Si Gang pala ang may gawa dito dahil makikita natin na bago siya tamaan ng atake ni Hong ay napilitan na itong gamitin ang totoo niyang bilis. Sa isang iglap ay napunta ito sa likod ng kanyang kalaban at pinindot ang leeg nito para tuluyan na siyang mawalan ng malay. Wala naman munang ginawa doon ang ating bida dahil seryoso lang nitong tinignan ang lalaki habang dahan-dahan itong nahuhulog sa lapat. Pagkatapos noon ay bigla na lang niyang napansin na bigla na lang tumulo ang dugo galing sa kanyang ulo. Doon na nito naalala ang mga sinabi sa kanya ng kanyang master habang tinuturo sa kanya nito ang lahat ng kanyang alam. Pag na-master na daw ni Gang ang passion skills na galing sa kanya ay wala nang kahit na sino sa mundo ang makakatalo sa kanya. Pagdating daw ng panahong yun ay ang makakapalag na lang sa kanya ay ang apat na siraulong tumaksil sa kanya. Pero, sigurado pa rin naman daw ang matanda na hindi pa rin siya kakayanin ng mga ito. Sa sobrang lakas daw kasi ng magiging kapangyarihan niya ay matatalo lang siya ng isang tao pag siya na mismo ang nagpatalo dito. Bigla namang nag-iba ang itsura ng kanyang master nung sinabi niya na kesa maging masaya ay malungkot daw pag naabot na niya ang tuktok. Ito daw ang tadhana ng The Ultimate One kaya sigurado daw siya na mararanasan rin ito ng kanyang estudyante sa hinaharap. Hindi agad nagsalita ang ating bida dahil seryoso muna itong nakatingin kay Sohong. Pagkatapos noon ay bigla na lang itong nagsalita at sinabi na mali daw ang ibang sinabi ng kanyang master. Nakangiti nitong iniisip na mukhang maraming malakas sa mundong iyon kaya masaya daw siguro kung bubuuin niya ulit ang Patchen Clan. Sa dalawang nanunood sa taas ng puno, makikita doon na tahimik lang silang nakatingin sa nangyari. Nung napansin ng isa na mukhang tapos na ang kanilang laban ay tumingin agad ito sa kanyang kamasa pero napansin nito na hindi siya nagsasalita kaya tinanong nito kung meron bang kakaibang nangyari. Hindi naman agad ito sumagot dahil inisip nito kung sasabihin ba niya na sa isang iglap sa kanilang laban ay bigla na lang nawala sa kanyang paningin ang ating bida. Pagkatapos noon ay tumayo na ito at sinabi na wala namang nangyaring kakaiba at dahil tapos na sila sa kanilang laban ay pwede na din silang umalis doon. Tinanong naman ito kung ayos lang ba na umalis na lang sila ng ganun ang kalagayan ni Sohong. Magiging komplikado kasi para sa kanila kung may ibang mangyari sa kanya o makita siya doon ng mga pulis. Sinabi naman sa kanya ng kanyang kausap na siya ang gumawa ng gulong iyon kaya kung hindi siya makakapunta sa White Horse Squad nang dahil lang sa ganang problema ay hindi siguro siya para doon. Wala naman ang nagawa doon ang kanyang kausap kaya sinabi na nito na handa na rin siyang umalis. Pero bago iyon ay tinanong muna nito kung bakit niya sinabi kay Hong na sa Yellow Dragon Mountain ang daan papunta sa kanila at nandoon din ang kanyang nakalaban. Hindi naman daw kasi talaga doon ang direksyon papunta sa kanilang headquarters. Hindi naman daw niya inaasahan na pupunta doon ang lalaki dahil tinitignan lang naman niya kung ano ang magiging reaksyon nito pag nalaman niya na hinihintay siya doon ng kanyang kalaban.
Lumipat naman na ang ating storya sa kwarto ng monk kung saan siya nagfa-fasting. Makikita natin na dinala pala doon ng ating bida ang kanyang kalaban kanina. Pagkatapos itong tignan ng matanda ay sinabi nito kay Gang na sobrang pagod lang ito at wala namang ibang problema sa kanyang katawan. Kaya, magiging okay din daw ito pagkatapos niyang magpahinga ng ilang araw. Tinanong naman siya ng ating bida kung ayos lang ba talaga na doon muna siya dahil baka pag nakita daw siya nito ay bigla na lang itong magwala. Pinaliwanag naman sa kanya ng matanda na mukhang hindi lang sila nagkaintindihan dahil akala daw kasi nito ay kaaway siya ng kanyang tatay. Hindi naman yun ang iniisip ni Gang dahil ang akala daw nito ay isa siyang assassin na nandoon para patayin siya. Tinanong naman sa kanya ng monk kung sino naman ang mag-uutos sa isang assassin para patayin ng isang matandang monk na laging nasa kwarto lamang. Sinabi nito ng seryoso sa ating bida na hindi niya kailangang mag-alala dahil kahit naman magising ito ay hindi ito makakagalaw dahil sobrang na-drain daw talaga ito. Makalipas lamang ang ilang oras ay makikita natin na bumalik na sa kanilang restaurant ang ating bida. Pero, bago ito pumasok ay tinignan muna nito kung nandoon ba si Yeri at ang kanyang boss. Bago dumiretso, tinignan muna nito ang kanyang sugat at napansin na tumigil na ang pagdudugo nito. Sigurado daw siya na magpepeklat ito pero tinapak na lang niya ito at sinabi na wala naman na siyang magagawa. Kumuha na rin siya ng kahoy sa lapag at sinabi na okay na yon dahil kaparehas naman ito ang dati niyang gamit. Nung ayos na ang lahat ay huminga na ito ng malalim bago pumasok sa loob para magpanggap na walang nangyari sa kanya. Pagkatapos noon ay mas asya na itong tumakbo papunta sa harap at sinabi sa may-ari na natapos na niya ang kanyang delivery. Hindi naman napinansin ng matanda na medyo natagalan siya sa pagbalik kaya sinabi na lang nito na bilisan niya dahil meron pa siyang kailangang gawin. Bigla namang lumipat ang ating storya sa isang tagong lugar sa gitna ng kabundukan. Dito pala pumunta ang dalawang lalaki na nanunood kanina sa laban ng ating bida at ni So-hong. Sa loob nito ay makikita natin ang isang babae na natutuwa dahil sinabi sa kanya ng kanyang mga tauhan na dikit daw ang laban nila So-hong at ang estudyante ni Do Ko-young. Ito pala ay ang leader ng White Horse Squad na si Jin Gayong. Pagkatapos nitong inumin ang kanyang tsaa at sinabi nito na inaasahan naman talaga niya na ganun kalakas ang batang iyon. Pero, nung tinanong nito kung nasaan na ang matanda nitong master ay nanghingi agad ng tawad sa kanya ang lalaki. Hindi pa daw nila ito nahahanap dahil simula nung nawala ito ay hindi na siya gumawa ng kahit na anong ingay. Pero, naglagay naman na daw sila ng trap kung saan-saan kaya ang kailangan na lang nilang gawin ay maghintay. Pagtapos ng kanyang report ay yumuko na agad ito sa harap ni Jin para magpaalam na, pero, bago niya ito paalisan ay tuminigin muna ito kay Captain Yang Hak at tinanong kung ano ang kanyang masasabi. Hindi naman ito alam kung ano ang tinutukoy ng kanilang leader kaya tinanong nito kung ano ang ibig niyang sabihin. Nagulat ito nung sinabi sa kanya ng boss na dahil galing siya sa Patchen clan, kamusta daw ang estudyante ng dati niyang leader. Pwede na daw bang tawaging tagapagmana ng kanilang clan ang estudyante ni Do Ko-young na si Gang Yong? Lumapit ito sa harap ni Jin at sinabi na hindi daw niya alam kung kwalipikado ba siya para magkaroon ng opinyon doon. Pero, ayon sa kanyang mga nakita ay hindi pa ito pulido at masyado pa siyang hindi nagseseryoso. Napangiti naman doon ang kanilang leader at sinabi na okay lang naman yon. Sigurado daw siya na malapit na nitong ipakita sa kanila kung ano talaga ang tunay niyang lakas. Lumipat naman na ulit ang ating storya sa kwarto ng monk dahil nagdala ito doon ng pagkain para kay So-hong. Pero, nakita niya na nakaayos na ang ang hinihigaan nito at wala na doon ang lalaki. Pinakita dito na nakaalis na pala siya doon kahit na mukhang hindi pa talaga ito magaling. Meron pa kasi siyang kailangang gawin kaya kahit na sobrang sakit pa ng kanyang katawan ay kailangan na niyang maglakad. Nag-iba naman na muna ang ating storya dahil lumipat ito sa isang lalaki na nagsasabi na pare-parehas daw lagi ang nangyayari sa kanya. Nag-iiba lagi ang pakikitungo sa kanya ng mga taong malapit sa kanya pag nalalaman nila kung ano ang kanyang nakaraan. Pagkatapos nilang malaman ang totoo ay nalilito sila, natatakot, nagagalit, at unti-unti na silang lumalayo sa kanya.
Natigil naman ito sa kanyang iniisip nung narinig nito ang kanyang kasama na nagsalita. Sinabi nito sa kanyang kausap na sigurado daw siya na iyon ang produkto na dadating sa kanilang bahay at wala na daw silang kailangang gawin kundi ang maghintay. Dahil pumayag na ang mga ito ay sinabi na ng lalaki na kailangan na lang nilang pumirma sa ilalim ng kanilang temporary contract. Dadating daw ito sa kanilang bahay mismo pagkalipas ng 2 hanggang 3 araw. Nung wala nang naging problema ay yumuko na ang dalawang ito para magpaalam sa kanilang customers. Habang naglalakad ay bigla nitong tinanong ang lalaki kung ano ang masasabi nito sa kanyang ginawa. Pinuri naman nito ang kanyang kausap at sinabi na ibang klase daw talaga siya dahil meron na agad siyang 3 order sa umagang iyon pa lang. Pagkatapos noon ay tinanong na nito ang lalaki kung sa tingin ba niya ay kaya niya itong gawin. Hindi naman ito nakasagot ng diretso dahil ang sa tingin daw niya ay kailangan pa niyang matuto ng konti. Wala naman itong naging problema sa kanyang kasama dahil hindi naman daw nito kailangang magmadali kaya panuurin na lang daw niya ang kanyang gagawin para matuto siya ng unti-unti. Habang naglalakad ang mga ito papunta sa susunod nilang customer ay pinaliwanag niya na sila daw ay mga merchants. Pero, hindi daw sila mga normal na merchants na nagbebenta sa mga tindahan dahil bumibisita sila sa mga bahay ng tao para alokin ang mga ito ng harap-harapan. Ito daw ang makabagong paraan para magbenta sa panahong iyon at ang tawag dito ay door-to-door sales. Ayon sa nagturo sa kanila, hindi daw sila nagbibigay ng kailangan ng customer dahil kailangan nilang gumawa ng paraan para kailanganin nila ang kanilang binibenta. Sa madaling salita, kailangan daw isipin ng kanilang mga kausap na kailangan nila ang binibenta nila sa kanila ngayon din. Nag-umpisa daw ito dahil wala nang magagawa ang maliliit na merchants dahil nauubos na ng malalaking kampanya ang kanilang mga customer kaya kailangan nilang gumawa ng kanilang sarili. Pero, kahit na ano ang gawin nito ay wala pa daw siyang nabebenta kahit isa. Hindi nito alam kung yun ba talaga ang para sa kanya dahil alam nito sa kanyang sarili na hindi ito magaling makipag-usap sa mga tao. Kaya daw ata siya pinasama ng kanilang brand manager sa lalaking iyon ay dahil isa na itong experienced merchant. Gusto siguro nito na makakuha siya ng teknik sa kanyang kasama dahil pag hindi pa siya nakabenta ay baka mawala na siya ng trabaho. Natigil na naman ito sa kanyang iniisip nung nagsalita na ulit ang kanyang kasama at tinanong kung ano nga ulit ang kanyang pangalan. Ngumiti naman ito sa lalaki at sinabi na siya ay sigaubok na galing sa Yellow Dragon Mountain. Nung tinanong nito kung kasal ba siya ay masaya nitong sinabi na oo at meron daw siyang 3 anak. Naging seryoso naman ang kanyang kasama at sinabi na kung ganun pala ay kailangan niyang galingan para sa kanyang pamilya. Lumipat naman bigla ang ating storya sa restaurant na pinagtatrabahuhan ng ating bida at makikita natin na merong 3 bata na tumatakbo papunta doon. Masaya nilang tinawag ang kanilang chubby brother sa loob at sinabi na nandoon na daw sila. Bigla namang natigil ang mga ito nung lumabas ang isang napakalaking lalaki. Hindi naman makapaniwala ang 3 dahil grabe naman daw ang nilaki ng kanilang brother sa loob lamang ng ilang araw. Pero, hindi naman ito ang ating bida dahil pagkaalis ng customer na yun ay makikita natin siya sa likod nito. Pagkakita nito sa 3 bata ay hindi nito alam kung bakit ganun ang kanilang itsura kaya sinabi nito na pumasok na lang sila doon. Sa loob ng restaurant, makikita natin ang isang magandang babae na naglilinis ng mga lamesa. Nagulat ito nung nakita niya ang kanyang mga anak na pumasok doon kaya nilapitan agad niya ang mga ito. Nung tinanong ng babae kung ano ang ginagawa nila doon ay hindi naman agad sila sumagot dahil hindi daw nila kilala kung sino siya. Nung narinig naman ito ng may-ari ng restaurant na naka-makeup ay bigla na lang itong natawa ng malakas. Inakbayan nito ang babae at sinabi sa 3 bata na yun daw ang kanilang nanay at kaya daw ito gumanda ng ganon ay dahil sa kanya. Nabigla naman ang isang lalaki na nandoon dahil kilala nito ang babae at narinig nito ang sinabi ng may-ari. Kaya, tinanong nito ang kanyang mga kasama kung ano ang makeup na gamit nito at kung paano naging ganon ang kanyang itsura. Kasama pala nila doon ang monk at sinabi na hindi pala nila alam ang tungkol sa may-ari ng restaurant na iyon. Narinig naman ni Miss Song ang sinabi nito na ibang klase daw ang makeup skills ng matandang iyon.
Dahil hindi nito gusto na tinatawag siyang matanda ay bigla na lang may nabasag na baso sa mukha ng monk. Pagkatapos noon ay nanghingi agad sa kanya ng tawad ang may-ari at sinabi na dumulas daw ito sa kanyang kamay. Alam naman ng kanyang mga kausap kanina na hindi ito aksidente kaya natakot ang mga ito sa kanya. Dahil doon ay pinalabas na muna ng babae ang kanyang mga anak at sinabi na umalis na muna sila doon dahil hindi pa tapos ang kanyang trabaho. Nakita naman ulit nila sa labas ang ating bida kaya tinawag ulit nila ito. Sinabi ng tatlo na wala daw silang magawa kaya tinanong agad sila ni Gang kung ano ang gusto nilang gawin. Nung sinabi nila na gusto nilang kumain ay bigla na lang nag-iba ang itsura ng kanilang kuya at sinabi na gusto din daw niya yun. Kaya, sinabi nito sa kanila na maghintay muna doon dahil gagawan niya ito ng paraan. Makalipas lamang ang ilang sandali ay bigla nang nilapag ni Gang ang isang bilaw ng dumplings sa lamesa ng mga bata. Makikita dito ang kanilang tuwa kaya nagpasalamat na agad sila kay Gang. Nung nakita nila doon si Yeri ay nagpasalamat din ang mga ito sa kanya dahil alam nila na siya ang nagluluto doon. Uupo na sana doon ang ating bida para kumain pero pinatigil muna siya ng babae. Hinawakan nito ang bilbil ni Gang at sinukat kung malaki na naman ba ito. Pagkatapos niya itong masuri ay sinabi nito na kung kakain siya ngayon ay hindi na daw siya nito bibigyan ng pagkain mamayang gabi. Dahil wala naman itong magagawa ay umupo na lang ito doon at pinanood silang kumain. Bigla naman nitong naalala ang kanilang tatay kaya tinanong nito kung bakit matagal na siya nitong hindi nakikita. Pinaliwanag naman sa kanya ng mga ito na lagi itong nagtatrabaho at madalas daw siyang umuuwi ng madaling araw para lang maligo at bigla na lang din aalis. Ginagawa daw niya ito para sa kanila dahil pag gumaling daw siya doon ay magkakaroon sila ng maraming pera. Napalingon naman sa likod si Ubok kung nasan man siya dahil parang naramdaman nito na parang pinag-uusapan siya ng ibang mga tao. Patuloy pa rin silang dalawa ng kanyang kasama sa pagbebenta sa iba't ibang bahay at makikita natin na tinapunan sila ng tubig sa mukha ng isang customer. Galit nitong sinabi sa dalawa na tantanan na daw siya ng mga ito dahil hindi nga siya bibili sa kanila. Nag-iba naman bigla ang mukha ni Ubok dahil hindi nito nagastuhan ang ginawa sa kanila ng babae. Pero, kumalma naman agad siya nung nakita niya na tinapak siya ng kanyang kasama sa dibdib. Pagkatapos noon ay yumuko na lang ito sa harap ng babae para manghingi ng tawad at sinabi na babalik na lang daw ulit sila doon sa susunod. Galit naman na nitong Senara ang kanyang pinto at sinabi na magsasayang lang daw sila ng oras kung gagawin nila iyon. Nung makaalis na sila ay pinaliwanag ng lalaki kay Ubok na normal lang daw ang ganang reaksyon dahil lalambot din daw sila pag binal-ika nila ito ng paulit-ulit. Hindi naman ito maintindihan ni Ubok dahil wala naman daw silang ginagawang masama kaya wala namang rason para ipahiya sila nito ng ganon. Sinabi sa kanya ng kanyang senior merchant na si Doc na tama naman siya. Pero, kailangan daw nila itong tiisin dahil kung hindi ay wala silang maipapakain sa kanilang mga pamilya. Lagi daw nitong tatandaan na kahit ano pa ang gawin sa kanila ng mga customer ay kailangan nila itong kayanin. Napatigil naman sa paglalakad si Ubok dahil habang nakatingin ito kay Doc ay inisip nito na ekstraordinaryong tao siya. Habang nakasunod lang ito sa kanya at inaaral ang kanyang mga ginagawa ay sinabi nito na wala naman siyang ginagamit na espesyal na strategy. Pero, kahit na normal lang ang kanyang mga ginagawa ay napapansin nito na magaan ang loob sa kanya ng karamihan kaya siya nakakabenta. Wala silang ibang ginawa kundi ang magbenta at sinusundan lang siya ni Ubok dahil pinag-aaralan nito ang kanyang mga ginagawa. Pagdating nila sa isang bahay ay hindi maganda ang salubong sa kanila ng may-ari dahil binato agad nito ang kanyang kutsilyo sa lapag at sinabi na binili daw niya ito sa kanila nung isang buwan. Ang sabi daw nila sa kanya noon ay hindi ito masisira ng 10 taon pero puro banges at kalawang na agad ito. Habang pinupulot ito ni Duke ay sinabi pa sa kanila ng lalaki na kunin na daw nila iyon at bigyan sila nito ng bago o ibalik na lang nila ang kanyang perang pinambili. Nung tinignan naman ng maayos ni Doc ang kutsilyong yun ay sinabi nito sa lalaki na hindi niya naaalalang binente niya ito sa kanya. Alam naman ito ng kanyang customer pero sinabi pa rin ito na dahil parehas lang sila ng pinagtatrabahuhan ay parehas lang daw yun.
At kung hindi daw niya ibabalik sa kanya ang kanyang pera o papalitan ito ng bago ay sasabihin daw niya sa lahat na nagbebenta sila ng mga pekeng gamit. Tahimik lang sa gilid si Ubok pero makikita natin na sobra na ang inis nito sa kanilang customer. Magsasalita na sana ito pero bigla na lang siyang natigil nung yumuko ang kanyang kasama at sinabi na naiintindihan niya ang gusto ng lalaki. Pero, dahil hindi daw siya ang nagbenta sa kanya noon ng direkta ay hindi niya pwedeng ibalik sa kanya ang kanyang pera. Ang ginawa nito ay naglabas siya ng magandang panghasa at sinimulan agad itong ayusin sa kanilang harapan. Pagkatapos lang ng ilang minuto ay inabot na nito sa lalaki ang parang bagong kutsilyo. Hindi naman agad ito nakapagsalita dahil napansin agad nila ng kanyang asawa na mas gumanda pa daw ito kesa sa dati. Nung ayos na ang lahat ay nagpaalam na ang dalawa pero pinigil naman agad sila ng lalaki. Tinanong nito kung ano ang kanyang ginamit na panghasa dahil napansin daw nito na kahit sandali lang niya ito ginamit ay bumalik agad ito sa dati niyang itsura. Doon na inumpisahang bentahan ni Doc ang lalaki kaya nanood lang ulit sa kanya si Ubok. Pagdating ng hapon ay pumunta na muna sila sa isang lugar para magpahinga at kumain. Habang nakaupo ay masayang binibilang ni Ubok ang kanilang naging sale sa araw na iyon. Hindi ito makapaniwala na nakapagbenta sila ng 14 na order sa araw na iyon dahil ngayon lang daw siya nakarinig ng ganun. Iniba naman agad ni Doc ang kanilang usapan at tinanong kung meron ba siyang natutunan sa araw na iyon. Ngumiti naman agad ito at sinabi na marami siyang natutunan dahil sa kanya at ang pinakaimportante niyang napansin ay masaya niya itong ginagawa. Natuwa naman doon ang lalaki dahil buti naman daw ay meron siyang natulong sa kanya. Bago sila matapos, pinaalala nito na pwede niyang gawin ang lahat para makabenta pero wag na wag daw siyang mamimilit. Wala na daw kasi silang pinagkaiba sa mga masasamang tao pag ginawa nila iyon sa kanilang mga customer. Nung naintindihan na ito ni Ubok ay tinuro na sa kanya ni Doc ang bakanteng bahay sa kanilang gilid. Ayon sa kanyang mga narinig ay meron daw lilipat doon at padating na siguro ito maya-maya. Habang naglalagay ng alak ay sinabi nito na yun daw ang rason kung bakit sila doon nagpahinga. Pwede nilang tulungan mag-ayos ang mga ito para malaman nila kung ano ang mga kulang nilang gamit sa bahay. Sakto naman ito dahil pagkasabi doon ng lalaki ay nakita na nila ang dumadating na karuwahe. Dahil doon ay mabilis nang tumayo si Doc para salubungin ang mga ito. Susunod na sana sa kanya ang lalaki pero naalala niya na nasa kanya pala ang mga kontrata. Ibabalik na sana niya ito sa kanyang kasama pero bigla na lang itong tumakbo at sinabi na siya na muna ang maghawak nito. Mabilis naman ang lumipas ang ilang oras at makikita natin na dumating na ang gabi. Natapos na nilang tulungan mag-ayos ang mag-asawa kaya sinusubukan na silang bentahan ng merchant. Napansin daw kasi nito ang kanilang mga kailangan at sakto daw dahil meron silang mga tinda nito. Hindi na daw nila kailangang maghintay ng matagal dahil pag meron na silang napili ay dadating agad ito sa kanila ng 2 hanggang 3 araw. Dahil sa kanyang galing sa pagbebenta ay pumayag na ang mga ito kaya umalis na rin sila doon. Habang naglalakad sila pauwi ay nakatingin lang sa kanya si Ubok dahil namamangha talaga ito sa kanyang talento sa pagbebenta. Pero, bigla nitong narinig na nagsisigawan ang mag-asawa sa bahay kanina. Tinanong ng babae kung bakit ba siya pumayag dito kahit hindi naman talaga nila ito kailangan. Tinanong naman siya ng lalaki kung hindi daw ba nito nakita ang katabi nitong lalaki dahil kung hindi daw sila bibili ay parang sasaktan sila nito. Alam nito na narinig din ito ng kanyang senior pero hindi ito tumigil sa paglalakad. Pero, makalipas lamang ang ilang minuto ay nagsalita na rin ito at sinabi na hindi iyon maganda. Kahit hindi daw kasi nila sinasadya ay napilit nila ang mga iyon na bumili sa kanila. Kaya, kinuha nito ang kanilang kontrata at bigla na lang itong nilukot. Pagkatapos noon ay binato niya ito sa damuhan at sinabi na hindi iyon maganda para sa kanilang imahe. Naglakad pa sandali ang dalawa at nagulat na lang si Ubok nung nagpaalam na sa kanya ang kanyang kasama. Sinabi nito na sa kaliwa daw ang Yellow Dragon Mountain pero sa kanan daw ang daan niya pauwi. Dahil doon ay nagpasalamat na ito kay Doc para sa araw na iyon at sinabi na magkita na lang ulit sila sa susunod.
Habang naglalakad pa uwi ay bigla na lang nitong napansin na nasa kanya pa pala ang lahat ng kontrata na nabenta ni Mr. Duke. Kaya, mabilis itong bumalik para ibigay sa kanya ang mga ito. Sa kabilang banda naman ng daan, makikita natin na binalikan pala nito ang tinapon niyang kontrata kanina. Pero, nagulat ito nung nakita niya na nandoon pa rin pala ang kanyang kasama kanina. Merong kakaibang ekspresyon sa mukha si Ubok pero wala na lang itong sinabi sa kanyang senior. Unti-unti nitong inabot sa kanya ang nakalimutan nitong mga kontrata nang hindi nagsasalita. Pagkatapos noon ay umalis na lang din si Duke papunta sa kabilang direksyon. Pero, bigla na lang itong tumigil at nagsalita at sinabi kay Ubok na totoo ang lahat ng nakita niya kanina. Importante daw ang hindi man loko ng kapwa pero ang mas importante daw para sa kanya ay ang kanyang pamilya. Pagdating sa isang tulay ay makikita natin na nagpahinga muna doon si Ubok. Dahil sa mga nangyari ay napabuntong hininga na lang ito at napatanjin sa kanyang likod. Bigla naman itong nahulog sa lapag dahil nagulat ito sa kanyang nakita. Nandoon pala ang ating bida kaya sinabi nito na natakot daw ito sa kanya. Kilala niya ito dahil malapit sa kanya ang kanyang pamilya at magkaibigan din sila kaya tinanong nito kung bakit nasa labas pa siya ng ganang oras. Pinaliwanag naman nito sa lalaki na hinatid daw niya ang mga anak nito sa kanila dahil hindi pa tapos magtrabaho ang kanyang asawa sa kanilang restaurant. Nagulat naman doon si Ubok pero nagpasalamat na din dahil sa pagmamalasakit nito sa kanyang pamilya. Nung nakita nito na umupo ulit doon ang lalaki ay tinanong nito ang kanyang kaibigan kung hindi pa ba siya uuwi. Sinabi nito na meron lang siyang iniisip pero uuwi na rin daw siya maya-maya. Dahil doon ay nagpaalam na sa kanya si Gang dahil baka hinahanap na daw siya sa kanilang restaurant. Habang palayo na ng palayo ang ating bida ay makikita natin na tinitignan lang siya ni Ubok. Naalala kasi nito ang una nilang pagkikita sa lugar na yun. Siya lang daw ang nag-iisang tao sa buong Miriam na hindi natakot nung nakita niya kung sino talaga siya. Nung muntik na silang mag-away noon ay kalmado siyang tinanong ni Gang kung gusto ba talaga niya ng gulo at doon niya napansin na kakaiba ang lalaking iyon. Inisip nito na buti na lang ay hindi niya tinuloy ang init ng ulo niya noon dahil hindi daw siya sigurado na kaya niya ang batang iyon. Kinabukasan, bumalik na ulit sa kanyang trabaho si Ubok at makikita natin na nandoon na ang lahat ng kanyang mga kasama. Pagkatapos ng kanilang meeting ay sinabi na ng nagsasalita doon pwede na silang umalis at galingan daw nilang lahat magbenta. Sa gitna ng maraming tao, makikita natin si Ubok na sinusubukang hanapin ang kanyang senior merchant. Nung hindi niya ito nakita ay inisip agad nito na absent ata siya dahil sa nangyari sa kanila kagabi. Kaya, lumapit ito sa kanilang boss para magtanong. Nag-aalala daw ito sa kay Duke kaya tinanong nito kung saan ito nakatira dahil bibisitahin niya ito at titignan kung ayos lang ba siya. Lumipat naman agad ang ating storya sa isang maliit na bahay sa isang tagong lugar. Sa loob nito ay makikita natin na hindi pa rin bumabagon sa kanyang kama si Merchant Duke. Bigla naman siyang tinawag ng kanyang asawa at sinabi na meron daw silang bisita doon sa labas. Sa ibang parte ng gubat, makikita natin na naglalakad pa rin si Ubok dahil doon daw ang sinabi sa kanyang address ng kanilang boss. Ang akala niya ay madali lang itong hanapin pero masyado daw itong tago para sa isang bahay. Makalipas lamang ang ilang sandali ay nakita na din ito ang kanyang hinahanap sa wakas. Pero, nagtaka ito dahil nakita niya na merong dalawang lalaki na nagbabantay sa labas nito. Sa loob ng bahay, tinanong ng isa kay Doc na bakit ganun kaliit ang kanyang tinitirhan matapos niyang magnakaw sa kanila ng sobrang dami. Nakakaloko nitong sinabi na pag nakita daw ng kanilang boss ang kanyang bahay ay baka maawa ito at itigil ang request na ipapatay siya. Nagmakaawa naman agad ito sa mga iyon at sinabi na walang kinalaman doon ang kanyang pamilya. Sinabi sa kanya ng lalaki na hindi din naman nila ito gustong gawin pero wala silang magagawa dahil iyon ang kanilang trabaho. Napalinggan naman ang isa sa kanila sa labas dahil narinig nito na meron kausap ang mga nagbabantay doon. Nung meron silang narinig na nahulog sa lapag ay napatanjin na din doon ang dalawa. Unti-unting pumasok doon si Ubok at tinanong sa mga nandoon kung ano ang kanilang ginagawa.
Hindi naman na sumagot ang mga ito dahil sinugod agad nila ang lalaki at sinabi na wala siyang pakialam dito. Sa isang iglap ay mabilis nitong nasipa ang isang lalaki palabas ng bahay. Pagkatapos noon ay sinakal nito ang isa at sinabi na kung hindi niya sasagutin ang kanyang tanong ay tutuluyan siya nito ngayon din. Bigla namang may naalala ang leader doon kaya tinawag agad nito ang pangalan ni Ubok. Sinabi nito na siya si Cho Chong at nagkita na daw sila ng ilang beses sa White Horse Squad dati. Dahil nakilala din niya ito ay binitawan na ni Ubok ang hawak niyang lalaki at tinanong kung ano ang ginagawa nila doon. Pagkatapos nilang mag-usap ay nagkasundo na ang mga ito kaya makikita natin na aalis na sila doon. Nang hingi sa kanya ng tawad si Cho at sinabi na siya na daw ang baalang magpaliwanag sa kanilang boss. Habang naglalakad paalis ay napalinggan naman ang leader kay Ubok. Sinabi nito na lalaking yun daw ay si Ubok, ang the ghost soul ng White Horse Squad. Ang alam daw niya ay matagal na itong nag-retire sa mundo ng martial arts kaya ano naman daw ang ginagawa nito doon. Dahil sa kanilang takot ay wala na talaga silang nagawa kundi ang umalis. Pagkatapos noon ay lumingon na si Ubok sa kanyang senior at sinabi na kaya siya pumunta doon ay para tignan kung ayos lang siya. Pagkakita nito sa itsura ni Doc at ng kanyang pamilya ay inisip ni Ubok na nangyari na naman ito. Nagbago na naman ang tingin sa kanya ng mga tao dahil nalaman nila kung sino talaga siya. Kaya, hindi na lang ito nagsalita at tamahik na lang umalis doon. Lumipat naman sandali ang ating storya sa restaurant at makikita dito na tinatanong ni Gang kung miyembro ba talaga dati ng White Horse Squad si Ubok. Sinabi naman sa kanya ng may-ari na totoo nga iyon pero hindi ito alam sa kanilang lugar dahil hindi naman niya ito pinagkakalat. Doon na nito naisip na kaya pala mainit ang ulo ni Ubok dati tuwing tinanong niya kung saan siya nanggaling ay ayaw niya pala itong sabihin. Tinanong naman siya ni Yeri kung alam ba niya kung ano ang ginagawa ng squad na yun at sinabi lang nito na meron siyang konting ideya. Bumalik naman na agad kay Ubok ang ating storya dahil uuwi na lang daw ito sa kanila para magpahinga. Pagdating nito doon ay meron agad siyang naramdamang kakaiba kaya sinabi nito na ipakita na niya ang kanyang sarili. Habang umaalis sa loob ng kanyang pinagtataguan ay sinabi nito kay Ubok na matalas pa rin talaga ang kanyang pakiramdam. Tinanong siya nito kung bakit bigla na lang siyang nagpakita kahit retired na siya. Hindi daw magandang gawin ng manggialam sa kanilang business dahil hindi na siya kabilang sa kanilang squad. Hindi naman makapaniwala si Ubok dahil ang pumunta mismo sa kanyang bahay ay ang hallucinator na si Yang Hak. Seryoso nitong sinabi kay Ubok na dahil sa kanyang ginawa ay inutos ng boss na dalhin nito sa kanya ang kanyang ulo. Nagpatay mali siya naman ito at tinanong kung anong business ba ang sinasabi nitong pinakialaman niya. Nagulat ito nung sinabi ni Yang na pinigilan daw niya ang misyon ng kanilang squad sa pagpatay sa isang target. Ang akala nito ay nakapag-usap na sila ng maayos ni Cho pero hindi nito inaakala na tataksilin pala siya nito at ilalaglag. Bigla namang nag-iba ang mood ni Ubok at tinanong sa lalaki kung pinatay ba nila si Mr. Doc. Sinabi ni Yang na gusto sana nila itong gawin pero pagbalik daw doon nila Cho ay wala na doon ang lalaki at ang pamilya nito. Dahil dito ay napahinga ng maluwag si Ubok at sinabi na buti naman ay hindi na nila ito naabutan. Sinabi naman sa kanya ni Yang na dahil pamilyar siya kung paano ang takbo ng kanilang squad ay alam na niya kung ano ang mangyayari. Dahil sinabi ni Cho na siya ang may kasalanan kung bakit hindi natuloy ang kanilang misyon ay siya daw ang kailangang managot dito. Pero, hindi naman daw niya gustong maging malupit dahil naging magkapatid naman daw ang turingan nila dati. Kaya, bibigyan daw siya nito ng oportunidad para sumama sa kanila ng maayos at magpaliwanag ng personal sa kanilang boss. Pagkatapos itong sabihin ni Yang ay bigla na lang pinalibutan ng kanyang mga tao si Ubok. Dinagdag nito na sigurado naman daw siya na hindi naman talaga gusto ng kanilang boss na ipapatay siya dahil matagal din naman niya itong pinagsilbihan. Dahil hindi nagsasalita si Ubok ay inisip nila na sumuko na ito kaya lumapit na sa kanya ang dalawang lalaki para atali siya. Hindi naman ito nagastuhan ng lalaki kaya sa isang iglap ay bigla na lang niyang sinuntok ng sobrang bilis ang dalawa. Hindi makapaniwala ang lahat ng nandoon dahil kahit sila ay hindi nakita ang nangyari.
Pagkatapos noon ay bigla na lang binitawan ni Ubok ang kanyang dala at sinabi kay Yang na maling-mali siya ng ginawa. Matagal na daw siyang wala sa mundong yun dahil meron na siyang sariling lugar. Hindi daw niya hahayaang pasukin lang ng mga daga ang kanyang lugar kaya kailangan daw niyang alisin ang mga ito ng sapilitan. Pero, dahil nga naging magkapatid naman sila dati ay bibigyan din daw siya nito ng pagkakataon para umalis na lang doon. Dahil kung hindi, wala daw siyang magagawa kundi patayin ang lahat ng nandoon. Kinilabutan naman ang mga nakapalibot sa kanya kaya naghanda na ang mga ito para lumaban. Pero, natigil ang lahat nung bigla na lang kinatok niyang ang bahay ni Ubok. Nagulat ito nung narinig agad niya ang boses ng kanyang anak na sumisigaw. Sinasabi nito sa kanyang papa na nagsinungaling daw ang mga ito sa kanila dahil hindi naman pala niya kaibigan ang mga ito. Para tumahimik ay pinindot ng lalaki ang leeg ng bata at makikita natin na nakatulog agad ito. Dahil sa ginawa nilang ito ay makikita natin na sobra na ang galit sa mukha ng lalaki. Pero, kilala nito si Yang at nakikita nito sa kanyang mukha na hindi ito nakikipaglaro. Dahil doon ay hindi na ito lumaban pero tinanong nito kung kailan pa daw naging ganon kadumi kumilos ang White Horse Squad. Sinabi naman sa kanya ni Yang na kailangan daw nilang gawin ang pinaka-effective na paraan para gawin ang isang misyon. Alam daw niya na alam din naman ito ni Ubok at nagagalit lang daw ito dahil sa kanya ito nangyari. Dahil hindi na lumalaban sa kanila ang lalaki ay madali na nila itong nabugbog at nawalan ng malay. Pagkatapos noon ay sinabi na sa kanila ni Yang pwede na silang bumalik sa kanilang headquarters. Wala namang pakinabang kung dadalhin nila ang anak nito kaya pwede na daw nila itong iwan doon. Nung narinig ng isang kapatid sa loob na wala na ang mga siraulo ay bigla na itong lumabas ng bahay. Hinanap nito ang kanyang tatay pero ang nakita lang nila doon ay ang walang malay niyang kapatid. Tumingin ito sa paligid pero lalo naman itong naiyak nung nakita nito ang napakaraming dugo sa lapag. Lumipat naman agad ang ating storya sa restaurant na pinagtatrabahuhan ng ating bida. Wala pa masyadong customer doon dahil maaga pa kaya makikita natin na tinatamad pa ang tabachoy. Pero, nagulat ito nung meron siyang nakita na tumatakbo papalapit doon. Nung nakita niya ito ng maayos ay nakilala agad ni Gang ang anak ni Ubok. Umiiyak itong lumapit sa ating bida at sinabi ang lahat ng nangyari sa kanilang bahay. Hindi naman makapaniwala si Gang nung narinig nito na binugbog daw ng kakaibang mga lalaki ang kanyang tatay at dinukot ito.